scammer. Torobo. Walang kawala. Hulog sa bitag. Kapag ka ikaw, gumagawa ka ng peking resibo sa serbisyo nila, peke ka. Ituro nyo kung sino mga bastos at mga nagbabanta ng gigipit na mga online lending app collectors. Dapat masampulan at mahulog sa bitag ang mga abusadong yan. Respetuhin mo siya, amo mo siya eh. Oy, dito mo bilangin sa harapan ng abogado. Ang kakapal na mukha nyo, ang amo ninyo, binabayaran yung 5,000? Hindi kami nakukuha sa drama. Hindi na po pwede yung bolahan, hindi na po pwede yung pangako-pangako. Tapatin mo na lang, huwag mo nang paasahin, huwag mong lokohin. Bitag Tulfo. Bitag Tulfo. Karamihan gusto namin makita yung pang-aabuso. Na pag may nangyaring masama daw kay JR, ako daw po mananagot. Inabos niya yung pera namin sa Magkano nawala? Nawala. Alright, good. I want a picture of this guy. Thank you, sir. Masaya na ka. Ikaw lang yung last talagang taong alam kong makatulong. Kung niloko ka, Respetuhin mo siya, amo mo siya eh. pinabayaan ka, inabuso ka, Opo, sir. Opo, sir. pinagsamantalahan, Huwag mo nang paasahin, huwag mong lokohin. ipabitag mo, ilalaban ka, hindi ka iiwan. Siya'y matapang, maawain, matulungin, ilalaban ka, hindi ka iiwan. Alam mo nang di tayo iiwan, siya'y nandyan hanggang makinig sa atin. Ako sa kanyang salamin. Nananatiling media, laging nakasalamin. Hindi naman ako dulig. Bibitagin ang mapanlamang, Bitag Tulfo, kasama natin. Ilalaban ka hanggang dulo, maawain, matulungin. Pauwiin mo o hindi? Pauuwiin siya. Good. Kasi habang nalalagay sa alanganin, hindi mo papauwi ito. Pag-amo sa bato, bibitagin ka namin. Daling lapitan at takbuhan, hindi ka iiwanan. Magmangamba. Bitag Tulfo, tagapagtanggol namin. Bitag Tulfo. Ilalaban ka, di ka iiwan. Bitag Tulfo. This is the root of the problem. Hindi kami harassment dito. Parating ng malinaw ang kinabukasan. Dala mo ay liwanag sa daan ng kawalan. Tulfo. Puntahan natin itong putok sa buho na travel agency na to. Tinitingnan natin, mukhang may lusutan dito. Bitag Tulfo, ilalaban ka, hindi ka iiwan. Bitag Tulfo, ilalaban ka, hindi ka iiwan. Gwen, wag mo abusuhin itong mga malilit na tao. Tatayo ako rito sa mga tao na to. Ayaw na ayaw ko. May naaapi. Tututukan, maling sistema, bibitagin ang ugat ng problema. Mataas na presyo ng pagkain, aalamin at bibitagin. Pantay na serbisyo sa kalusugan, mahirap man di pababayaan. Ang paggaling ng may sakit, di hihinto hanggang makamit. Mga minamaltrato sa trabaho, tutulungan niya kayo. Tutugisin ang mapang-apuso, malapit man o malayo. Mga durobot, putok sa bulo, dudurugin niya kayo. Kriminalidad na siyang perwisyo, sisikapin na masugpo. Kabayat sakin sa gobyerno, ilalantad katiwalian nyo. Titiyakin, hulog kayo kay Bitag Tulfo. Bitag Tulfo.
Di ko gusto yung dating na sinasabi na pinatutubos sa iyo. Kakalagang 20,000 pesos? Opo. Ano pong naging problema niya, ma'am? Babayad daw siya ng 20,000 pesos. Para saan po yun, ma'am? Gusto nga po niyang kunin yung mga documents niya. Sabi sa kanya ng staff, kung pwede mo namang kuhanin. Pero, syempre, yung mga expenses namin, ibabalik mo. Ito ba'y nagtrabaho sa inyong tanggapan? Parang lumalabas domestic help siya rito. Hindi naman po linis na buong lilinisin. Tumutulong lang po, magwawalis lang po dito. Yun lang po. Siguro in denial siya dun sa health issue niya. Nilipat po namin siya ng ibang clinic for second opinion. Para Wow. Sandali. Ano sinasabi mo, denial? You mean to say, mas magaling pa itong lintak ng mga clinic ninyo kung saan-saan kaysa sa Lang Center sa ilalim ng Department of Health? I think I need to visit your office. Make sure, be ready. Hindi ako nagpipiro. Kunin yan. Alright? She has a PTD. He cannot work. Tatrabaho nila po kami, hindi po sila nagbibigay ng... Pinagtatrabaho kayo saan? Yung pinaglilinis po nila kami. Opo, pinapalinis po sa mga Araw-araw? semento. Opo. So ginagamit kayo na parang mga katulong. Parang ganun na po. Stay in kayo? Opo. Tapos sa umaga po, hindi nila po kami binibigyan ng pang-almusal po. Nung June 11, 2022, pinasa ko po lahat ng papers ko sa kanila. Yung kukunin ko na po yung maleta ko, hindi nila po binigay sa akin. Tapos sabi nila, bago mo makuha yung bayaran mo yung nagkakalagang something 20,000 daw po. Pero sabi ko, estimate daw po. Pero yung in-estimate sa akin, wala po silang binigay na katunayan na. Sabi ko, ma'am, nasan po yung katunayan na 20,000 po lahat-lahat. Di ko gusto yung dating na sinasabi na pinatutubos sa iyo, yung mga kagamitan mo, nagkakahalagang mga personal na gamit mo, dokumento, kakahalagang 20,000 pesos? Opo. So ang gusto mong mangyari dito, makuha lang yung iyong mga kagamitan doon sa agency. May napakita ba silang binigyan ka ng pasaporte na ikay pasado doon sa pinapagtatrabahuan mo kung kaya't dahil di natuloy umayaw ka, pero hindi mo kasalanan kung ikay bumagsak Kaya sa medical. nga po, ako po yung naglakad ng passporting ko, binigyan po nila ako ng pera. Kaso yung visa daw po, nakita ko lang pero hindi ko po mismo nahawakan sa mga kamay ko po. Sabi nila, nandyan na daw po yung visa ko, dumating daw po nung January 1st po, tapos pagkadating po ng April, expired na daw po. Nagamit na daw po ng ibang tao. Paano nagamit ng ibang tao po? Okay, sige, ganito. Sa linya ng telepono, ang Operations Manager ng Quantum Incorporated, si Judy Aram. Ma'am, dudulog po sana namin tong nagreklamo po. Si Rosemary Maribeth Moran, kung kilala nyo. Kilala nyo po ba si Maribeth? Yes po, aplikante po namin yan. Okay. Ano pong naging problema niya, ma'am? Kaya hinihingi niya lang daw ate yung kanyang mga kagamitan. Kaya lang, magbabayad daw siya ng 20,000 pesos. Para saan po yun, ma'am? Ano pong 20,000 pesos? Ako bang kausap niya? Sir, yung... Are you asking me or because I don't know if you're talking to somebody? No. Yeah, nagulat kasi ako dun sa amount po na 20,000 eh. Okay, Sorry sige, ha, nagulat kasi ako. That's okay, ma'am. Okay, ma'am, that's okay. Sige, ganito po siya. Si Miss Rose po ay applicant namin for Kuwait po sana siya. Yung lahat po ng documents niya, kami po ang nag-provide ng financial. PSA po niya, pamasahe po niya, pre-med po niya, and yung mga transportation po. Kagaya po ng alam natin, pag mga housemaid applicants po, provided po ng agency yung expenses po para ma-provide natin yung mga documents ng tao. Hanggang po sa passporting, yung postal ID, ganyan, NBI clearance, lahat po yan kami po ang nag-provide. Now, nag-medical po si Miss Rose. Nagkaroon po siya ng pending sa medical, which is parang PTB po something. May mga confirmatory po yan siya, may mga repeat x-ray din po siya. Hindi yung last na hindi po niya pinupuntahan kasi pag mga confirmatory po. Syempre siguro in denial siya doon sa health issue niya. Now, nung nagbukas po ang Saudi deployment, so yung mga scar po kasi pwede siyang i-waiver. Naisip namin na baka gusto pa rin ni Ms. Rose mag-apply, ganyan. Nilipat po namin siya for Saudi deployment. So nag-medical po siya ulit, inayos po yung naglipat po kami ng clinic, ganyan. Same pa rin po yung resulta. So kung dalawang clinic na po kasi ang nag-issue sa'yo ng parehas na pending is, ibig sabihin po, totoo po
talaga, di ba? So, ngayon, in-explain namin yan kay Miss Rose na unfit po yung medical niya dahil meron siyang PTB. Hindi po siya nagpa-confirmatory at hindi rin po siya nagpareseta ng gamot. Kaya hindi po namin siya napalis. Ngayon po, gusto nga po niyang kunin yung mga documents niya. So, ang sabi sa kanya ng staff, pwede mo namang kuhanin. Kasi nga, documents mo. Pero, syempre, yung mga expenses namin, ibabalik mo since hindi ka namin napalis. Ano ba mauuna? Medical? Hindi ba dapat Yes medical? po. Okay, so Yes po. parang may mali. So parang nakakuha na siya ng visa and yet sa medical fail siya. Is that what am I seeing? Wala po siyang visa. Alright, pero hawak niya yung passport, ma'am. Opo. So walang visa sa passport niya. Wala po. Kasalanan po ba nung taong hindi siya pumasa at nakita sa kanyang lungs na ayon sa lung center, there is a problem which is PTV. Kaya hindi siya pwedeng ihalo kasi that's exactly why hindi siya pwedeng ipadala sa ibang bansa. So ngayon out of the situations, wala nga ho siyang pambayad. Hindi na po siya pwedeng papuntahin sa ibang bansa. So magpapagaling muna siya. Hindi ba, ma'am, out of consideration, hahayaan nyo na at i-waive nyo na ang bayad sa kanya kasi parang lumalabas, wala talaga siyang pera at ang kanyang pag-asa na lang kapag siya'y pumasa, nababawas-bawasan nyo siya habang siya nag-i-employ doon sa ibang bansa. Tama, ma'am? We're in the business for too long. Matagal na po ang bitag, mga Tulfo brothers when it comes to public service such as this. Kami po yung mga katuwang ng mga OFW or potential lalabas. Kaya alam po namin from OWA to DOH to Lung Center, pati sa Department of Migrant Workers. Alam po namin lahat, ma'am. So para sa akin, paano kayo babayaran itong pobre na wala namang, hindi pa naman siya makalabas at pagkatapos, balita ko, hindi ba nagtrabaho ka sa kanila? Pinatrabaho niyo. Pinagtatrabaho ka sa kanila. Okay. Anong trabaho mo sa kanila? Yung naglilinis po. Naglilinis ka. Saan ka nakatira? Sa kanila rin po. So, yung pagpapatira sa iyo dahil wala kang pambayad, ginagamit ka muna nila as employee, parang ginagamit ka nila as domestic help or whatever help sa office nila. Okay, so, at this point, ma'am, ito ba'y nagtrabaho sa inyong tanggapan o opisina sa bahay ng inyong mga bossing na parang lumalabas domestic help siya rito? Hindi po, sir. Hindi raw, totoo. Diyan sa agency po. Sa agency? So, saan ka natutulog? Saan ka nag-stay? Diyan sa semento po. Sa agency? Opo. Ma'am, marami na kami nakikita riyan, Marami ka, pag nag-ooperate kami, marami kami nahuhuli dyan, talagang pinapasok namin dahil itong nag-a-apply sa probinsya, ginagamit muna sila para masanay maging domestic help. Kumbaga, binibreak in nyo muna ang serbisyo nila na libre. Hindi ba kayong ganun, ma'am? Hindi kaya ganun? Ay, hindi naman po, sir. Be careful, ma'am, sandali muna. Sige pa. When we investigate, hindi po kami basta karaka-raka. We're now trying to... Ano ka naman po? I am now trying to investigate you guys, ma'am. You guys, kung talagang pinasiservisyo nyo to mga tao na nag-a-apply, pinagsasamantalahan natin na libre ang serbisyo, pagkatapos pag hindi pumasa, abay teka muna. Sige, explain ko lang po yung sinasabi niya na nagtatrabaho siya dito, no? Si Miss Rose po, pag lumuluwa siya, hindi naman po yung nagtatagal dito sa office. So, para lang hindi siya, kung may kailangan siya sa medical, kung may balikan lang po, dito siya sa office mag-i-stay, pero hindi naman po sa simento matutulog. At hindi naman po linis na buong lilinisin. Tumutulong lang po, magwawalis lang po dito. Yun lang po. Hindi po nagtatrabaho as in yung trabahong bahay na po talaga. Hindi po yun totoo. Marami po kasing kami nahuhuli, ma'am, dito sa Quezon City, sa Ermita. Ganun ang ginagawa. Nire-rescue po namin Dala-dalang ka lang maleta, natutulog sila sa papag, kuminsan kung ano-ano, sardinas, karton. Kaya ma'am, medyo madamdamin po ako pagdating dyan. Opo. Naiintindihan ko po kasi nakikita ko din naman po sa mga ibang balita. May mga ganun po talaga. Pero hindi po ang sa balita po kasi, ma'am, walang kwenta. Pag ang bitag po kasi, kami po yung nagtutugis Hindi po kami balita. Naiintindihan ko po, kami, sir. Pero, ito po, ma'am, sasabihin ko sa'yo, kami po ay public service na may tatak yes po, I understand po. Well, yes you better understand what I'm saying before you start cutting me down. Isasaulin niyo ba sa kanyang dokumento or kinakailangan pagbayarin niyo siya? At ang sinasabi niya, magkano raw bang, sige ma'am, sinasabi mo 20,000. Hindi naman pala totoo. Yung kay Sino may sabi sa babayaran mo 20,000 para makuha mong dokumento? Kay Annalyn po. Sino si Annalyn, ma'am?
Si Miss Annalyn po is recruitment officer po namin. Ano kaya ma'am kung ako magbayad at gusto makita si Annalyn, pakita sa akin lahat na babayaran ko? Susuriin namin, ako si Tulfo, Ben Tulfo, si Bitag. Show me all those services that you rendered and show me the amount and show me why I should be paying you 20,000 if I have to stand for this person. Can you do that? Actually, sir, hindi naman... Ma'am, ako na nga nag-o-offer eh. Sige, I'll give you 20,000. Sige Show po, me. hindi. Sinasabi ko lang po sa inyo na hindi naman po nagbigay ng presyo si Miss Ann sa kanya. Well, kasasabi mo lang kanina, kasasabi ng recruitment officer eh. Verbal po yan eh. Sir, sandali lang po. Ang sabi po ninyo, sino si Miss Ann? Ang sabi ko po, recruitment officer namin. Ang sinasabi ko po na hindi totoo is yung 20,000 po. Magkano hindi daw? po kasi nag-mention si Miss Ann ng 20,000 sa kanya. Kasi po, ang sabi sa kanya ni Miss Ann, kung gusto mo pong kuhanin yung documents mo, pwede ka naman magpunta dito. Maraming mga agency, sir, alam ko medyo ano kayo sa mga agency, pero hindi naman po kami ganun, sir. Kasi kami may ano din kami sa mga housemaid eh. Kaya nga kung hindi pwede sa isa, kung willing sila mag-apply, ililipat po namin para lang mapaalis po sila. Ma'am? Tinutulungan po namin sila. Hindi po kami ganun na ano agency. Ma'am, sandali. Kahit na unfit to work, papaalisin niyo? Hindi po. Well, this is unfit to work. What are you doing? Kaya nga po. That's not right. I mean, when a doctor lung center says unfit to work, and then you try to smuggle her and make her fit to work, what does it mean? We're lying. Sir, hindi ko naman, No. That's illegal. That's yes, illegal. I know po. Yes po. Hindi ko naman po sinasabing if-fit to work namin siya. Nilipat po namin siya ng ibang clinic for second opinion para ma-check. Wow. Sandali. You mean to say mas magaling patong lintek ng mga clinic ninyo kung saan-saan kaysa sa lung center sa ilalim ng Department of Health? The regulatory body, wala nang tatalo dyan. Wala naman po akong sinabing gano'n. Well, sinabi mo may second opinion pa. No. Sandali, anong sinasabi mong, denial syndrome? Wait lang po. She's Diba, accepting unang that she's medical got a niya, condition, unfit yes to work. Po. Period. Yes po. Noong unang medical po kasi niya, ayaw po niyang pumunta sa mga repeat x-ray niya, sa mga ganyan niya. So, may advice din po sa kanya na magpunta din sa lung center. Lung center. The Pero sabi lung niya sa amin, center hindi said siya it. nagpunta. Sandali. The lung center already said that there's a PTV. What's going on with you? Ay, Napunta ba nako. siya sa lung center? Ma'am, sandali. I think I need to visit your office para makita mo yung dokumentong pinanghahawakan namin. If I show you this, questionin mo pa ba yung lung center? Sir, hindi ko naman po kine-question ang ano ng lung center. You know what, ma'am? Ganito na lang, I do not want you and I discussing. I do not want that we're arguing here. You can tell me exactly if you don't agree, but I will tell you up front, stop. Stop, because we cannot force somebody who's got a PTV diagnosis yan galing sa lung center. You cannot overturn that. You have to comply. Now, the question is, magkano babayaran niya? Ang computation po namin dito is 12,000 something lang po. All right, para saan yung 12,000? If I go there and pay up the 12,000, can you show me the itemized statement kung magkano yung 12,000? Bakit Yes, saan? Why should I be paying 12,000? Show me the receipts. Yes po, sir. Meron po. Ganito Okay, sige. Pupunta ako rin. Bibisitahin ka. I would like to meet you. Let's have coffee there. I'll bring this. Because kung talagang ganun, babayaran kita. Walang problema. Apo. And then, just to Sige make po. sure, babayaran kita. But make sure, be ready. Show me the Yes, po. itemized statement. Why 12,000 pesos? Sasaluin ko to. Hindi Sige ako po, nagbibiro. Kasi kung hindi, Alam ko naman po hindi kayo nagbibiro sa mga ganyang bagay, sir. then I will have to see you then. This is unfinished. I will pay the 12,000. You show me the itemized statement of everything. It's over, and you'll get your money as long as you can justify to me the necessity of why I'll be paying you 12,000 on behalf of this person na lumapit sa akin. Walang-wala talaga. Kaya ako, I'll stand for her. Okay, ma'am? Okay. Well, Okay, sir. Well, good day to you. Thank you. Ganito ang gagawin Thank you, natin. sir. Bibisitahin natin lang to para makuha. Ako mismo pupunta at gusto kong makita, patunayan nila na 12,000 ang utang mo, isa-isahin ko yan. Hindi po kami nagbibiro, kami po sa hashtag ipabitag mo. Ibang Tulfo po ako. Tatak, Tulfo, tatak, bitag. Patunayan nyo, importante may dokumento kayo kung tatawagin ng iba, resibo. Ganon kasimple.
Hindi kami nagbibiro. O, ganitong gagawin natin, ha? Hindi pa tayo tapos. Tatapusin natin ito sa baba. Usap tayo. Ito po, nag-iisang pampansang sumbungan. Serbisyo, tulong, may tatak. Tatak Bitag. Ako yung si Bitag Tulfo. Si Ben. Hashtag, ipabitag mo. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng hashtag ipabitag mo Community Service Partners. Cebuana Luwilier. Hotel Sogo. So clean, so good. Orich International Traders Incorporated, your Filipino food and beverage company. Max Cafe, taste the maximum amount of caffeine. Tinapayan Festival, ang tinapay ng Maynila. Pingping's Lechon, handang pingping yan. Mapicon Pest Control, providing dependable pest control solutions. BCC Project Managers Incorporated. Rear Wonders Travel and Tours, a signature of excellence in travels. PAGCOR, advocates for responsible gaming. PCSO, hindi umuurong sa pagtulong. CLTV 36. Basta-basta na lang nila akong pinagbintangan ng mali at ikinulong. Nung nasa bilangguan ako noon, akala ko mahirap makamit ang hustisya. Siniguro po namin na siya po'y lalabas at wala pong banta. Kay Ben Bitag Tulfo, di kailangan mag-alala sa kaligtasan laban sa mapang-abuso. Sa lahat ng mga mapang-abuso, may kalalagyan kayo. Kay Ben Bitag Tulfo, ilalaban ka, di ka iiwan. Do you have a gambling problem? To know more about PAGCOR's responsible gaming program, including its player exclusion program, visit www.pagcor.ph/regulatory/responsible.ph. A message of concern from the Philippine Amusement and Gaming Corporation. Katuwang ang Hotel Sogo sa serbisyong publiko, hatid ng hashtag ipabitag mo para sa ating mga kababayan. Libre, malinis at ligtas na accommodation ang hatid ng Hotel Sogo para sa mga nagrereklamo sa Bitag Action Center na hindi agarang makauwi sa kanilang mga probinsya. Maraming salamat, Hotel Sogo. So clean, so good. Do you have a gambling problem? To know more about PAGCOR's responsible gaming program, including its player exclusion program, visit www.pagcor.ph/regulatory/responsible.ph. A message of concern from the Philippine Amusement and Gaming Corporation. Sa paglalakbay ng hashtag ipabitag mo sa aming mga community service caravans sa buong Pilipinas, katuwang ng bitag ang Cebu Pacific Philippines. Mura at ligtas na paglalakbay sa loob at labas ng bansa ang hatid ng Cebu Pacific sa ating mga kababayan. Cebu Pacific, let's fly everyone! Naniniwala ang PCSO na nasa ating mga kamay ang pag-asang umasenso. Nasa kamay ang pagbibigay ng malasakit. Nasa kamay ang pagbibigay ng ginhawa. Kaya ang mga kamay ng PCSO tuloy-tuloy na tumutulong sa oras man ng kalamidad o pangangailangan. Yan ang panata sa bayan. Ligaya sa mamamayan. Dahil ang PCSO di umuurong sa pagtulong. Mula noon hanggang ngayon, nananatiling katuwang ng bitag si Mr. Chito Chavez ng Tinapayan Festival sa pagtulong sa ating mga kababayan. Nagpapasalamat ang hashtag ipabitag mo sa kanilang mga libreng special breads na ipinamahagi sa mga nagrereklamo sa Bitag Action Center. Tinapayan Festival, ang tinapay ng Maynila. Salamat sa Rear Wonders Travel and Tours sa suporta sa advokasya ng hashtag ipabitag mo. Sa pamamagitan ng pagbibigay ng libreng transportasyon pauwi ng probinsya ng mga biktima ng pang-aabuso. Rear Wonders Travel and Tours, a signature of excellence in travel. Ngayong 2024, inihahatid ng Max Mango Food and Refreshment Corporation ang Max Cafe. Libreng mga fruit-flavored refreshments para sa mga nagrereklamo sa Bitag Action Center. Salamat kay Ms. Giselle Quiñones sa tiwala at pagsuporta sa advokasya ng hashtag ipabitag mo. Max Cafe, taste the maximum amount of caffeine. Tinututukan ang bawat panig ng bansa para maghatid ng mapagkakatiwalaan at napapanahong balitang kailangan mo.
saan man at kailanman. Buong pusong naglilingkod para sa bayan. Kasama ang mga maaasahan at mahuhusay na mamamahayag at tagapaghatid ng balita. Sarina Lusuegro, Princess Jordan, at Julius Segovia. Tutok 13, Lunes hanggang Biyernes, alas 5 ng hapon. Dito lang sa IBC 13. Pingping's Lechon. Freshly roasted native lechon every day. Handang pingping yan. For orders, visit Pingping's Lechon Facebook page or call 0915-532-4382. Pingping's Lechon. Rain or shine, be active, stay hydrated with Blue Hydra, a refreshing powder drink mix made with malunggay and calamansi extract, fortified with vitamins A, C, and zinc. This is your active lifestyle power drink, Blue Hydra. Available at selected SM supermarkets, hypermarket, and Save More nationwide. Basta-basta na lang nila akong pinagbintangan ng mali at ikinulong. Nung nasa bilangguan ako noon, akala ko mahirap makamit ang hustisya. Siniguro po namin na siya po'y lalabas at wala pong banta. Kay Ben Bitag Tulfo, di kailangan mag-alala sa kaligtasan laban sa mapang-abuso. Sa lahat ng mga mapang-abuso, may kalalagyan kayo. Kay Ben Bitag Tulfo, ilalaban ka, di ka iiwan. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao at sa lahat ng mga viewers natin sa IBC TV 13 at sa mga social media platforms natin. Ako po si Carl Tulfo, kasama ko yung si Bitag Dean at Bitag Kate. Paalala po na ngayong holiday season ay pansamantalang sarado ang aming Bitag Action Center. Maaari niyo pong bisitahin ang aming mga Facebook pages para malaman ang schedule sa muling pagbubukas ng aming Bitag Action Center. Para naman po sa inyong mga reklamo at sumbong, maaari nyo po itong ipadala sa aming mga official Facebook pages. Ganun din po sa aming official email address na naka-flash po ngayon dito sa screen. Kaya naman ngayon, diretso na tayo sa sumbungan ngayong araw. Ano man problema, reklamo, sumbong. Bibigyan ng agaran, aksyon na solusyon na nag-iisang pambansang sumbungan. Sa ngalan ni Ben Bitag Tulfo, ito ang hashtag ipabitag mo. Ngayon sa pambansang sumbungan ni Ben Tulfo, hashtag ipabitag mo. Mga aplikante ng Grab na aloko, pangakong serbisyo, hindi pala totoo. Bitag, tulong, kumpanya ko, pinabayaan lang ako, benepisyo sa aksidente, ako na raw ang mag-asikaso. Dahil sa isang pagkakamali, waiter, sinibak sa trabaho, customer bill, napagpalit, maling tao ang nasingil. Ang lahat ng yan, iimbestigahan at aaksyonan sa hashtag ipabitag mo. Ngayon naman sa una nating sumbong ngayong araw, may pag-uusapan tayo na kung saan isang mga aplikante ng Grab na budol daw dahil daw may sinasabing pangakong serbisyo pero hindi naman pala ito totoo. Noon pa man lagi nang pinapaalala ng Bitag na never seek the services of fixers. Huwag kayong basta-basta maniniwala sa mga taong sinasabi na kaya nila kayong tulungan. Mga boss, illegal ho ang serbisyo ng mga fixer. Huwag kayong kakapit dyan. Kaya naman kung naaalala or inaakala ninyong hassle-free, mag-isip-isip po tayo dahil baka sumakit lamang ang mga ulo ninyo. Tulad na lang ang nangyari dito sa grupo ni Bon Jovi. Nainganyo raw silang kumuha ng serbisyo ng ibang tao para iproseso ang kanilang application sa Grab. Ang pangako, kaya daw nilang i-activate sa loob lamang ng 1 linggo ang kanilang Grab application. Kaya naman hindi raw nagdalawang isip na magbayad ng tig to 25,000 pesos ang grupo ni Bon Jovi sa nilapitan nilang tao. To cut the story short mga boss, as usual, ang pangakong serbisyo napako, sila daw ay nabudol. Kaya naman para sa ibang detalye ng sumbong nito, panoorin. Habang nag-i-scroll kami sa Facebook, nakita namin tong 3 Kings na naglalakad daw ng Grab activation. Nag-start yung transaction po noong July. Nakausap namin si Lay Cruz at saka si Ken Tobias. Hiningian po kami ng 25,000 para ma-activate yung aming Grab.
Ang pangako sa amin ay ma-activate kami within 1 week. Kaya lang, umabot na kami ng 3 months. Hanggang ngayon, hindi pa rin kami na-activate. Sinubukan naman namin silang i-approach about dun sa activation namin. Pero ang sabi lang sa amin is mag-antay na mag-antay. Kaya napag-desisyon namin na mag-file na lang ng refund. Nakapagbigay naman sila ng partial na tig 10K kami. Kaya lang yung balance namin na 15,000 ay hanggang ngayon ay wala pa rin. Nanawagan po ako kay Sir Carl Tulfo at sa BITAG na sana maibalik ang pera na dapat sa amin at matigil na rin sana ang pagtanggap nila ng tao na sa Grab na hindi naman na-activate talaga. Ang sumbong iimbestigahan at aaksyonan sa hashtag ipabitag mo. Ngayon naman makakausap natin sa studio ng live itong nagrereklamo na sina Bon Jovi, Coronel at Jose Roberto Pajares. Magandang umaga sa inyo. Magandang umaga, sir. Alright. Mga sir, no, balikan muna natin ang reklamo ninyo na kung saan ay kumuha kayo ng fixer. Tama ba? Opo, sir. Alright. So, nung time na nag-uusap-usap kayo tungkol dito sa plano nyo, kumuha siguro ng Grab accreditation, paano nyo nakilala itong sinasabing tao or ahente? Facebook po. Facebook po. Facebook. Alright. Ano yung nakalagay doon sa Facebook? Nakita mo ba via post or piniem ba kayo? Nakasali ba kayo sa group? Anong meron doon? Via post. Alright. Via post. So, nag-post ito yan. TNVS Processing. Nag-post sila and then piniem nyo sila. Opo. Tama ba? Opo. Saan ba kayo nag-comment? Nag-comment ba kayo or via PM? Comment po kami dyan sa mismong page. Nag-comment kayo and then piniem kayo. Alright. So, sino itong kausap ninyo? Si Romeo po. Romeo Aceron. Tama ba? Yes po. Alright. So, ano yung pagkabungad niya sa inyo tungkol doon sa hinihiling ninyo na possible na application? Ano po sir, legit process po daw yung ano nila. Yung Process po nila. Activation ng Grab. Tapos to 3 days lang daw. Active na raw po kami sa Grab. Okay. So may sinasabi na pag dito ka sa amin pumunta, 2 to 3 days lang, meron ka ng accreditation. Yes po. Okay. So, ang hindi ko lang maintindihan, no? Kasi kadalasan, yung LTFRB ay nagbibigay ata ng sinasabing permit ata ba yun? And then for Grab naman, may sinasabing binibigay na license yung mismong from Grab itself na manggagaling yung accreditation. So, ano yung binanggit nila? Paano daw yung magiging proseso doon? Bale, ang sabi nila sa amin, sila na po daw bahala sa process. Tapos magbabayad lang kami ng 25,000. Ano yung mga breakdown doon sa 25,000? Yun sir, activation po ng Grab. Lahat-lahat na po yun. Sure ball daw yun, yung 25,000? Sure ball daw po. Hindi, anong pinangako, yung kasing tanong ni Sir Carl sa inyo, anong pinangakong gagawing serbisyo sa inyo? Ma-active po kasi. Activate. Sa akin po Okay, so aside dun sa activate, for example, may kukunin ba sa LTFRB, may mga pagdadaan ba mga clearance, ano ba yan, police clearance, NBI clearance, ano ba yung mga requirements na... mga ganun po. NBI. Alright. Or si Alright. deed of sale. Ay, deed of sale yung sales invoice. Alright. Tapos yung barangay clearance po. So okay, so yung mga requirements ba sila kukuha o ibibigay nyo sa kanila and then sila magpa-process? Bibigay po Bibigay namin sa sila kanila. magpa-process. Alright. Yung sarili po namin. Alright. So parang nagmumukha na sila ay middleman dito sa usapin na to. Tama? And then ngayon naman, pagkatapos ng pag-uusap ninyo, okay na yung proseso, saan nagsimula yung pagdududa ninyo na hindi na magkakaroon na maayos na transaction dito sa kabilang panig? Nung umabot na po ng 1 month. 1 month po. So 1 month inabot, ano yung saan nagsimula yung pagdududa ninyo? Doon na po mismo. Sa Ayun po, 1 yung month. Nakikita-kita na po. Aside dun sa 1 month, may mga nasabi ba itong mga tao na to na, Sir, boss, next week, next week. Ganun po ginagawa sa amin. Nag-update po kami. Sabi next week. So, parang lagi sinasabi, sa susunod hanggang sa hindi siya matutupad. Opo. Alright. So, pagkatapos ng 1 month, anong ginawa niyong unang aksyon? Nagkita-kita po kami rin kada punta na nakikita mo. Nag-decide po kami gumawa ng group chat
Para kung sakali, may update kami kung sino yung nakapasok na sa Grab. Wala, parehas po kaming hindi nakapasok. Ilan yung nasa group chat nyo? Ang dami po. Ilan Yes, yung mga ilan? Mga 40, 10, 20? Mga 10. Mga 10. Pero hindi kayo magkakilala. Hindi Nagkakilala po lang kayo dahil Hindi dito lang po. sa Hindi lang po. mga panloloko na ginawa sa inyo. Alright. Pero matanong ko lang, di ba third party itong nilapitan nyo eh? Kumbaga, yung sinabi ni Sir Carl, middleman, hindi nyo ba naisip na talagang dumirekta na lang sa Grab? Ano po kasi ako, sir? Wala pong idea sa ganyan eh. Nagtatrabaho din po Kaya kasi nagsik ka ng services ng ibang tao. Pero ang pagkakaalam ko kasi, parang, if I'm not mistaken parang quota na yung sa for the meantime parang puno na yung slots eh. So kayo, nagbaka sakali kayo na baka merong available sa iba. Yung time po na yun, may nabalitaan po ako kasi na magkakaroon daw po ng slot ang LTFRB. Ngayon, naghanap po ako sa Facebook ng malalapitan na o sino mga pwedeng... Oo, na makakatulong. Okay. So, ang ibig sabihin ng aking kasamahan doon na si Bitag din, ang ibig niyo sabihin na LTFRB ay nag-aalat ng certain slots para sa Grab. And then ngayon naman yung Grab will only open yung application doon sa mga slots na binigay ng LTFRB. So, base doon sa naging kwento mo, may nagbali-balita sa'yo na merong additional slots. So, siguro, para diretso na tayo, alright, nalaman niyo may slots and then everything nagsimula, pero hanggang ngayon wala pa rin nangyari. Ano naging sagot ng kumpanya? Wala po. Nagantay lang po kami na mag-refund. So wala silang rason kung bakit di pa rin nila nabibigay? Wala po. Ang mag-antay lang daw po kami. Sabi next week, pino-process na eh. Alright, okay. So parehas lang yung nagiging usapan. Ngayon naman, siguro kausapin na natin itong kapitan ng Barangay Concepcion 1, Marikina City, si Cap Jerry Santo Domingo. Magandang umaga po sa inyo. Umaga din, Sir Vitag. Ano po, yes. Ano po mapagliligod po? Cap, ako po si Carl Tulfo, no? Naka-live tayo sa IBC TV 13 at sa mga social media platforms natin. Ako po si Carl Tulfo. Sir, siguro matanong ko lang, no, dito sa case nila Sir Bon Jovi at Jose Roberto, ano yung naging case nila dito kung saan naloko ata sila ng pag-a-apply para daw doon sa slot ng Grab? Opo, hindi na nga sila tatanggap at yung isa nga ay baltak na yung sasakyan. Ayun, dahil hindi nga sila nabigyan ng linya, ayun, sa kahantay. Marami pang ibang nagreklamo dito sa barangay. Alright. Sabihin yung kaso nila. Alright. Speaking of Cap, dun sa mga nagrereklamo, may pagkakaalam ba kayo dito sa sinasabing Three Kings Support Services? Mga gano'n na karami yung mga nagrereklamo sa inyo tungkol dito sa parehas na problema? Tatlo na yung nagpupunta rito sa barangay. So, tatlo na kasama itong dalawa na sa amin? Opo. Alright. So, pare-parehas sila na kesyo nakapagbayad na sila ng tig 25,000, then hanggang ngayon hindi pa rin sila nabibigyan ng slot. Tama ba? Opo. Iba-iba naman ang halaga. Mayroong mas malaki, may mas maliit. So iba-iba yung halaga, Cap, hindi siya pare-parehas. Tama po ba? May 19, may 23. Ganun. Pero malaki din malaking halaga pala yung kinukuha nila, Kapitan. Opo. Okay. Nagulat nga ako dahil nga yung nagreklamo, aking imbestigahan ako, kawawa naman yung mga tao. Tama. Tama. Cap, ngayon naman, no, anong pinahahawakan na nila na papeles also as well na nagpapatunay na meron sila naging transaction dito sa Three Kings? Meron silang papeles na ipinakita, meron silang tinanggap na katunayan, tinanggap nila yung deposito, yung application fee. Alright, sige. Ako, Kapitan, gusto ko lang po itanong, no, ano bang itsura nitong Three Kings Support Services? May talaga bang opisina dyan sa barangay ninyo? Aware ka ba? Ito naman parang bahay lang na ginawa opisina, ganun. Online. Alam ko may picture tayo eh. Baka pwede nating mapakita para makita rin ng complainant natin. Video po? Wala. Okay, sige. Pero kasi may pinakita kayo sa amin di ba? Na may maliit na karatula lang eh. Parang gate lang ng bahay, tapos gate lang ng bintana. Ganun lang ang itsura, Kapitan, no? Yes, opo, ganun lang. Parang bahay lang na nilagyan lang ng karatula. Okay, so parang yung sinasabi mo, Cap, dito, na hindi siya yung parang estilo na kung saan talagang professionally built to be an office shop. Tama po ba? Tama. Ganun nga lang. Hindi naman talaga, Okay. Parang,
So, nung Nagulat pagpunta ako. nyo, Kap, na nabalitaan or nabigay nyo ba yung information sa opisina na may nagrereklamo laban sa kanila? Opo. Ano naging sagot ng kabilang panig? Tatanggap naman yung summons. Ayun. Kaya lang, talagang hindi lang umaattend dito. Ay, hindi alright. napapakita. Okay, Alright. sige. Sige, Hindi Kap. umaattend, hindi kapakita. Okay. Sige, Kap, no? At I think okay na yun at gusto lang namin malaman kung ano naging hakbang ng inyong barangay also as well dun sa pagkuha ng impormasyon at dun sa pagbibigay kaalaman sa kabilang panig na meron talagang reklamo laban sa kanila. So maraming Yes, salamat opo. po sa inyo, Kap. Yes, maraming salamat din po. Alright. Ngayon naman siguro sunod na natin kausapin or tawagan itong kabilang panig kung sasagot. Alright. And then sunod na natin tawagan itong LTFRB. Alright. So, mga sir, no, anong pinahahawakan? Balikan ko lang. Yung mga papeles na pinangahawakan ninyo, paki-specify nga kung anong mga klaseng papeles yung pinahahawakan ninyo. Galing po sa kanila, sir. Yes. Anong mga papeles yun? Resibo ba? May resibo po. Yan ba yung Alright. OR? Ay. Nakalagay dito, Drinking Support Services Acknowledgement Receipt. Tapos wala man lang maayos na breakdown basta 25,000. Kasi sa pagkakaalam ko, na acknowledgement receipt is only you acknowledging that you accepted the money. Pero in terms of actual breakdown, tax declaration or something, wala yung basehan. Sa alam ko is dapat either official receipt or may panibagong pinag-uusapan ng ating BIR. So that in itself, no, mukhang may paglalabag. Wala nga man lang din na nilagay ng mga detalye. Wala man lang na kung ano-ano na dapat na breakdown. So, with that also as well, may mga iba pa ba tayong documents na pwede mo mapakita sa ating mga manonood ngayon? May iba ba kayong sinabmit sa amin? O ito na yung pinangahawakan nyo? Ayan po. Ayan po. May mga conversation ba kayo sa chat? Or personal kayong pinangakuan? Paano ba kayo nakipag-transaction sa mga taong to? Ayan po, may covering po kami sa mga. Pero yung pagbabayad, personal bang inabot? Opo, personal. Sino yung pinag-abutan nyo ng pera? Si Lay Cruz po sa akin. Sino si Lay Cruz? Ano siya doon? Staff? Yung staff Or... po. Kilala nyo ba kung sinong pinakamay-ari nito? Si Romeo po. Nakita nyo po sa personal tong si Opo, Romeo? siya mismo pong pagpunta namin, doon din po siya. May makukumpirma nyo ba yung sinasabi ng kapitan na parang bahay lang talaga? Opo, Yes po. late lang po, late ng kwarto lang. May picture po kami. I doubt na ano yan, may business permit yan. Kasi kung ganyan ba, May nakalagay na DTI walang po. resibo. May Saka ang alarm pa nakapaskil. dito, siguro hindi lang kayo kasi andun sa post, last 40 slots. So baka mamaya nag-unahan na yung mga Marami, sir. tao. Ayun nga po. Sa 40 na i-times mo sa Meron magkano pa binigay mo, marami, 25. sir, marami. Meron Ako kumita ng 100,000 piso to. Alright. Sa GC na 45,000 binayad. Alright, sige, ganito. Siguro kausapin na natin on the line itong sa kabilang panig. Ito naman si Sir Lay Cruz, staff ng Three Kings Support Services. Magandang umaga sa inyo, sir. Yes, sir. Magandang umaga po. Yes. Sir, no, matanong ko lang, may dalawa kasing lumapit sa amin na pangalan ay Bon Jovi at Jose Roberto. Meron ba kayong pagkakaalaman na nakatransact ba ng inyong kumpanya itong mga to? Yes po, sir. Client po namin yan dito sa Three Support Services po. Alright. So, client nyo sila. Pakikwento nga, ano yung naging transaction ninyo dyan? Transaction kasi namin dito sa Three namin, sir, ito po is naglalakad po kami ng mga legal process galing sa TNBS po sa LTFRB po, and meron po kami ibang pinaprocess na Grab Tempo tsaka Joyride Tempo. Ang pinaprocess po kasi nila sa amin is yung Grab Tempo po. Yun po yung quick activation na sinasabi ng Grab na mabilis ang activation, pero ang niya, sir, is yung po yung fake documents na ginagamit para lang makabiyahe. Ano yun? Sorry? May? Fake? Anong klaseng documents? Fake documents po. So, yung lahat po ng papel niya is wala po sa portal ni LTFRB at hindi po dumaan sa LTFRB. Sino? Kaninong So fake illegal document? yun? So, I mean, do you provide illegal services? Is that what you mean, sir? Yes po, sir. Kasi Yes po. nangyayari po kasi, sir, meron po kasi kaming process na legal process po, and habang nagpapaprocess po kayo ng legal process is kaya po namin kayong pabiyahin ng Okay. habang wala So, pa po- Sir Lay, ang sinasabi mo is habang wala pang documents na binibigay ang LTFRB, makapagbigay kayo ng peking papeles para makabiyahe itong mga nag-a-apply sa inyo? Hindi pa po ganun yung nangyari, sir.
Hindi. Pero ganon. Ganon yung in-explain mo sa amin eh. You said you can provide fake documents para doon sa sinasabing pasahero or nagpapapasahero na nagbabiyahe in terms of doon sa Grab na meron siya papeles na pinangahawakan na talagang kung mapakita niya, for example, mahuli man siya, hindi siya uhulihin dahil meron siya pinangahawakan. So, clear to me, ano yung sinasabi mong papeles or documents na binabanggit mo? Ito po yung sir, PA po na Provisional Authority po. Galing po doon sa Grab na... Okay, is this real and genuine na nanggaling sa Grab? Doon lang po siya nagtulong po sila sa amin na magpalakad po at magpabiyahe po. Sagutin mo na ako, sir. Diretso, is this real or it's fake? Fake po yun, sir. Okay, so you're giving fake documents dito sa mga tao as a purpose for provisionary purposes na para makabiyahe sila. Tama ba? Yes po, sir. So do you think na ganyan ba dapat yung estilo dyan sa Three Kings na kung saan nagpapabiyahe kayo na peke yung papeles na ibinibigay ninyo? Hindi po, sir. Well, baka na illegal yan? Alright. Tapos pagdating naman doon sa dahil fake yung papeles, gusto ko nang balikan dito sa nangyari kay Bon Jovi at kay Jose. Ano nangyari? Bakit hindi nyo nabigyan yung mga binayaran nila? Ganito kasi yan, sir. Yung mga natin kasi palakad natin. Nagpalakad sila, sir. Tama po. Alright, nagpalakad sila. Gusto ko malaman, sir, kung ano yung naging pangako ng inyong kumpanya. Is this 100% guarantee? Mabibigyan sila ng accreditation ng Grab and as well dun sa mga LTFRB requirements? And another one, natatanungin ko din na, totoo ba na may sinabi kayo na meron kayo mga contact sa LTFRB at Grab? Yes po, sir. Meron kayong contact sa LTFRB and Grab? Doon kami nagpapasok ng mga legal process sa sa auto and sila po yung nagpapasok. Sino itong contact mo doon sa Grab at LTFRB? Hindi ko po sure kasi staff lang po dito. Ang nakikipag-usap po kasi doon si Sir Romy po. Pero meron, Lay. Kasi sinabi mo meron kayong kausap sa loob ng LTFRB. Meron, Lay. Kailangan ko lang maging klaro dito. Yes po. Meron, okay. Pero hindi mo kilala? Yes po. Kilala ng amo mo? Apo. Asan ba ang amo mo ngayon? Wala po kasi siya ngayon, mami. Nasaan? Ang tanong ko. Nandun po sa, sa Dulumbayan, doon sa, ng business niya po na sa Gipsal po. So may pang negosyo yung amo mo bukod dito? Yes po. Okay. Lay, balikan lang natin, no? So, may mga sinabi ka sa akin ngayon sa ere na pinag-uusapan natin na kung saan, unang-una, number one, you give certain documents that are not genuine doon sa mga tao na nagbabiyahe na pampapasahero, which is dito sa sinasabi mong Grab. And then also as well, may mga sinasabi ka doon sa bagay na kung saan nagpa-promise kayo na 100% guarantee na mabibigyan sila dahil meron kayong sinasabing contact sa LTFRB and Grab. Tama ba? Yung sa LTFRB kasi, sir, hindi po namin napag-usapan yun. Ang lang kasi nila sa amin is lumapit po sila sa amin para... Alright, so sa LTFRB, whatsoever it is, lalakarin ninyo, pero nagpakilala kayo, may connection kayo. Wala kaming connection dun sa may mismong Grab, sir. Dun lang Hindi, sa sir, LTFRB. tinatanong ko LTFRB, sasabihin mo Grab. Grab, LTFRB. Sagutin mo yung tanong ko, sabi ko, tinatanong ko kung may connection kayo doon sa mismong LTFRB. Sir, yun nga po yung sinasabi ko kanina na pinapasa po namin to sa auto and si auto po ang nagpapasa kay LTFRB. Then si boss po ang nakikipag-usap. Alright. So, ang tinatanong ko, sabi mo, si Romeo ang may kakilala sa LTFRB kanina, di ba? Sabi mo? Yes po. Alright. Okay. Gusto ko lang ma-establish lang yun. Gusto ko lang tanungin. As per doon naman sa Grab, meron din connection itong si kabilang panig, itong si Romeo. Sa Grab, meron din. Yes po, yung sa contact po namin sa Grab. Alright. Ngayon naman, ang gusto ko lang itanungin, di ba mayroong patakaran ng ating LTFRB na kung saan limited lang ang slots na ibinibigay sa Grab? So, bakit kayo nangangako ng mga bagay na nag-i-issue din kayo ng mga fake na dokumento or papeles tungkol dun sa bagay na yun?
Hindi po kami nangako dun, sir. Ang pinangako lang po namin sa kanila, once na may labas po na LTFRB yung PA na sinasabing provisional authorities, kakabiyahe po talaga sila 100% po. Okay, so sabihin natin, wala pa yung provisional authority. Paano sila nakakabiyahe? Ganito po yun, sir. Meron po sila sa aming sinasabi na may po sila ng tulong na baka gusto nila po nilang bumiyahe kaagad. And sinabi naman po namin sa kanila na, sige sir, hanapan po namin kayo ng kontak at tutulungan namin kayo kung gusto niyo po ng... Alright, so may sinasabi ka na hanapan ng kontak, tama ba? Ano po? Sunod, hahanapan ng kontak. So talagang nagpapakilala kayo na meron kayong mga kakilala sa iba't ibang ahensya na para makatulong dun sa sinasabing pag-fixer ninyo doon sa LTFRB at Grab. Yes po. Alright. Oo, Okay. Carl, medyo Napakaayos tumatanggi, na. medyo umiiling yung mga complainant natin. Mukhang hindi yung tugma yung sinasabi Hindi niya po. ngayon sa pinangako sa inyo. Hindi po. O sige, mag-explain kayo. Lay, makinig ka ha, wag mo ibaba yung telepono. Ang sabi ni Lay, provisionally or something yung PA na sinasabi niya, temporary lang daw yun. Yung ba ang ipinangako sa inyo? Hindi, nung pumunta po ako doon sa kanila, ang inaano ko po sa kanila, legit process. Pero wala pong idea kung ano ngayon. Kasi may trabaho nga po ako dati. Pumunta po ako sa kanila para pumasok po sa Grab. Ngayon sabi niya, sir, walang slot po. Mag-aantay po tayo ng slot ng LTFRB. Gusto nyo, mag-tempo muna kayo. Sabi ko, sir, ano yung tempo? Temporary lang, pero makakabiyahe kayo agad. Okay, so yung ibig sabihin nyo sa tempo is balikan natin doon sa sinasabi niya kanina na magbibigay sila ng peking papeles sa inyo. Hindi nila sasabihin sa inyo na peke, pero yan ay peke. Para lang mapakita ninyo kung sakali mahuli kayo na meron kayong pinanghahawakan ng papeles kasi usually hindi naman yan na 100% bine-verify unless merong criminal case. So, siguro para medyo na malaki no yung naging pag-uusap natin ngayon. So kausapin natin siguro para mas maganda malinawan tayo dito mismo ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board na si Attorney Mark Cofino ng Legal Division ng LTFRB. Magandang umaga po sa inyo, Attorney. Hey, sir. Good morning po. Yes. Attorney, no? Ako po si Carl Tulfo, naka-live po tayo. Gusto ko lang, sir, na siguro na nakikinig din kayo kanina dun sa conversation namin. Medyo nakakagulat ang mga naging statement nitong kabilang panig na Three Kings Support Services. I do understand that he's just a staff and he's following the command of his boss. But of course, kailangan din niya malaman na mga mali silang bagay na ginagawa. So, sir, bilang doon na parte ng LTFRB, ano masasabi ninyo tungkol dito? Opo, sir. Kasi meron po tayong policy po dyan. Yung mga gusto pong mag-operate ng TNVS, dapat po mag-apply po sila sa LTFRB. Pero meron po tayong board resolution para po dun sa orderly na pag-file ng application po, sir. Doon po sila magpa-register dapat sa TNC. Ngayon po, dapat magpa-enroll sila doon para si TNC po yung magpa-file ng application sa LTFRB. Ang nakakaano kasi dyan, sir, unang-una, sir, yung sinasabi nilang quick activation, hindi po kasi pwede yun, sir, dahil ang kailangan ng TNC, I'm referring po sa transport network company, sir, yung katulad ng Grab, yung existing po natin ngayon, InDrive. Bali, ang ano kasi, sir, ang requirement po or condition po bago po ma-activate ang isang TNVS, dapat po meron siyang provisional authority at saka personal passenger insurance policy. Opo. So yung provisional authority po, sir, manggagaling po yun sa LTFRB. Si LTFRB po yung mag-i-issue noon. Ang ano nga dyan, sir, pagka meron kang provisional authority, ibig sabihin nun, sir, merong application po na naipasok or na-file sa LTFRB. Yes. Sir, may gusto lang ako tanungin, no, attorney, na dito sa parte kasi na in-acknowledge naman nila na kailangan dapat may provisional authority and so on and so forth. Pero nakita natin dito, attorney, kasi may parang binabanggit sila na tempo or temporary na mabibigay sila kanilang papeles na as if binigyan sila ng permit na talagang bumiyahe. Ano masasagot nyo dyan? Isn't that of the concern also as well ng LTFRB na may nagpapakilala na magbibigay ng papeles para mabilisan, makabiyahe na sila? Yun nga, sir. Ngayon lang din namin nalaman yun, sir. Sa nakita ko dun sa situation kasi, sir, parang ang nangyayari kasi, sir, it's between the
yung operator or yung applicant na gustong pumasok sa TNBS at saka yung middleman or kung meron man silang contact doon sa Grab, sir, or sa TNC. Parang doon lang kasi nagagawa nila yan, sir. Basta meron po kaming policy guidelines na ini-impose sa lahat ng TNC na dapat ina-activate nyo lang ang isang TNBS or i-onboard nyo sila kapag meron silang provisional authority or CPC. Tama. At saka merong passenger insurance. Kasi kahit yung provisional authority kasi, sir, kung i-explain ko lang ng konti kasi ini-issue ng LTFRB yan while waiting for the processing ng CPC. So para po hindi matenga sila doon sa biyahe, meron silang pambayad sa amortization, binibigyan po ng pansin ng LTFRB na okay, pwede kayong bumiyahe meantime habang pinaprocess yung CPC nyo. Yes, pero sir, di ba dapat manggagaling sa LTFRB yun na hindi na sila magagawa-gawa ng isang bagay na hindi din alam ng LTFRB, di ba po ba? Yes, sir. Opo, yes. sir. Opo. So, diretso na tayo kasi I do understand na may mga sinasabing passenger insurance and whatnot and documentation, provisionary. Opo. Diretso tayo, sir. Ano magagawa ng inyong tanggapan sa LTFRB na to call out or if not possible ba na mako-coordinate din sa ating local versus permit and licensing office na posible mapasara ang ganyang klaseng estilo? Kasi, sir, ang nadidehado din dito ang ating LTFRB, not just yung Grab. Yes, sir. Sir, with all due respect po, kasi ang mandate lang po ng LTFRB is to issue franchise or regulate the operation of public utility vehicles, sir, at saka doon sa TNC. So, ngayon, sir, na nalaman natin, sir, na meron nga pong nangyayaring ganun, mas maigi po sana, sir, na merong mag-file dito ng complaint dito sa LTFRB po para po maimbestigahan po yung nangyari, para kung sino po yung TNC na lumabag doon sa policy po ng LTFRB ay meron po tayong pwede pong ma-actionan po yan ng LTFRB, yes, sir. Wala naman problema, sir, sa amin yan in terms of filing the complaint and everything. We just want to hear yung mga magiging action ng LTFRB kung possible ba ma-call out ang kanyang estilo kasi nagagamit din ang pangalan ng LTFRB na meron daw connection sa inyong tanggapan daw mismo sa LTFRB at ginagamit yung connection na yun para makapag-issue na mabilisan. Paano naman, sir, yung mga nag-apply na maayos at pumili na maayos dun sa mga sinasabing pag-issue ng provisionary permit? Sir, sa nakikita ko nga, sir, yung nabanggit niya na may connection dito sa LTFRB, bali, wala po kaming hold or ano dun sa sinabing connection na yun, sir, kasi po, ang base po sa guidelines ng LTFRB ay itong interested applicants ay doon po sila dapat magpa-register doon or mag-enroll doon sa TNC kasi si TNC po ang nagfa-file ng application po sa LTFRB. So si LTFRB lang po ay tinatanggap lang kung ano po yung na-file ng TNC. Alright, sige sir, ganito na lang no, para magawa na natin ng agaran action, we'll have ditong mga complainants na lumapit sa inyong tanggapan para makapag-file ng complaint. Pero sa amin sir, sana mag-call out ang inyong mga tauhan na hindi dapat po pwede yung mga connection na ganyan na nadidehado ang mga ibang tao nagagamit din sa mga possible na scheming and scamming na naluloko din yung mga tao na hindi nabibigay under the facade na pinapakita na meron kaming pinahawakan na connection dito sa LTFRB. Doesn't that concern na inyong tanggapan also as well? Opo, sir. Yun nga po, dahil nabanggit po yan, sir, may paparating po natin to sa board para ma-actionan po, sir, at matingnan, investigan, sir. Kung Yun lang naman, sir, ang gusto ko magawa ng paraan na dapat lahat ng mga tao ma-call out, mag-issue ng memorandum ng LTFRB also as well na to stop yung mga ganyang klaseng sistema kasi nagagamit ng mga ganitong klaseng kumpanya or mga gawa-gawang kumpanya na para manloko ng mga tao or if not, gumagawa ng mga bagay na hindi naman tama. Alright, sir? Tama po, sir. Tama po, sir. Sige po, attorney, at maraming salamat po sa inyo. Okay po, maraming salamat po, sir. Alright, sige, diretsahan na natin makausap. Ito naman sa kabilang linya, itong si Attorney Batas Mauricio, ang ating Bitag Resident Lawyer. Magandang umaga po sa inyo, Attorney Batas. Magandang umaga, Ginoong Carl Tulfo. Magandang umaga po, sambayan ng Pilipino. Yes, sir. Yes. Attorney, no, may gusto lang ako ilapit na kung saan may mga
nag-a-apply na TNVS driver dito sa mga Grab Sana, ang kanilang mga sasakyan. Ngayon naman nagka-problema, may nagpakilalang company through FB post and whatnot na sinasabi na quick activation and so on and so forth. Ngayon naman nagkaroon na ng problema dun sa sinasabing pag-activate. And then, itong mga tao, hinahabol ng kabilang panig. Ngayon naman, nung nakausap namin itong kumpanya, ang sinasabi nila na meron silang connection, LTFRB, sa Grab, meron din silang sinasabi na mga peking papeles na ibinibigay para lang makabiyahe. And then, meron mang sinasabi din attorney na kung saan ay sila naglalakad at may mga kakilala sila para mabilisan. Ngayon naman, nakausap namin yung LTFRB. Sabi naman ng LTFRB, well, there's no such thing also as well, itong quick activation. And then doon naman sa usapin na connection, hindi din nila kinikilala yung mga ganyang klaseng estilo. So, Attorney Batas, ano masasabi niyo tungkol dito? Well, maliwanag pong scam, maliwanag pong krimen. Ano po yung scam? Ano po yung krimen na nangyari dito? Sa pamamagitan po ng online post, lalo niya sa binabanggit niya sa Facebook, nagpapakilala silang kakayahan sila upang sa ganun mapabilis yung kanilang aplikasyon, yung sakasakali, upang maging Grab driver o maging Grab partner. Lumilitaw po dito, batay sa mga nakita ng buong sambayan ng Pilipino. Dito po sa ipabitag mo ni Ben Tulfo sa pangasiwan, Ginoong Carl Tulfo, ay puro wala po palang ganyang mga binabanggit na backup o binabanggit na koneksyon. Maliwanag po yan. Pagpapanggap na naman po tayo nitong mga taong ito, na may kakayahan sila, may connection sila, falsely pretending to possess power that can allow itong kanilang hiningan ng pera to become Grab partners or Grab drivers or Grab associates right away. So yun po yung masakit dyan. Krimen po yan, estafa po yan. At kung lumilitaw na marami po yung mga nainganyo dahil po sa Facebook post, magiging large-scale estafa na po yan, large-scale swindling. Kasi ang large-scale swindling po, pagka higit na po sa 3 katao yung naloko, large-scale swindling na yan. At ang kahalagahan po niyan, kahit po hindi masyadong kalakihan yung pera na naibigay sa mga nanging scam, dahil maraming tao ang nakapang-scam, nakapanloko, sabi Ginoong Carl Tulfo, mga kababayan, hindi na sila lalabas sa kulungan pag nasampahan sila ng kaso ng piskalya sa ating mga husgado, sa ating mga hukuman. Yun po yung katotohanan dyan. At yung mga ganyang pangako, it's too good to be true, Ginoong Carl Tulfo at mga kababayan. Kasi tama yung tanong nyo sa LTO kanina, o LTFRB o kung ano man yun. Yes, LTFRB, tama. Yung merong parang fast lane. Teka muna. Pagka po may ganyan, tama yung tanong, paano naman yung mga ordinaryong mamamayan na pumipila ng maayos at sumusunod sa proseso. Kaya dyan pa lang po, kitang-kita na, Ginoong Carl Tulfo, mga kababayan nasa ipabitag mo ni Ben Tulfo, panloloko, scam, at dahil marami po ang nadali o nabiktima, large-scale scam po yan, na po pwedeng maging non-bailable habang nililitis ang usapin sa hukuman. Ginoong Carl. Alright, no. Klaro naman, attorney, no. Ngayon naman, we'll be also consulting as well after na ating pag-uusap. So, Dean, Kate, may tanong pa ba kayo kay Attorney Batas? Okay na. Mukhang nasagot na ni Attorney Batas lahat ng anggulo na kailangan nating silipin. Alright. Sige, Attorney Batas, maraming salamat po sa inyo. Maraming salamat po, Ginoong Carl Tulfo. Maraming salamat sa ipabitag mo ni Ben Tulfo upang sa ganoon mapaglabanan ng mga umaabuso sa kapwa Pilipino. Ben Tulfo po yan, kontra abuso. Magandang araw po sa ating lahat. Alright. Ngayon naman kausapin natin sa kabilang linya itong Inspector BPLO Marikina City, si Antonio Santos. Magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga din po, sir. Yes. Sir Antonio, may tatanong lang ako. Ito bang Three Kings Support Services, meron ba itong sinasabing or kaukulang permit? So sa ngayon po, wala pa po silang permit na ina-apply sa amin. Actually, sir, nabigyan na namin siya ng notice nung September. Alright. Is it possible ba, sir, na makapaggawa kayo ng sinasabing inspection sa lugar and then if on the spot hindi sila makapagbigay ng supposed requirements, ay iti-temporary closure siya hanggang sa ma-comply nila mga kailangan nila? Actually, nagbigay na ako ng final notice kanina. Kanina po, nakapagbigay na ako ng final notice.
May nagpunta ng tao po dito sa amin na kumukuha po ng permit. Hindi lang po nila natapos. Yes. Well, sir, kahit naman nag-apply, hindi natapos, ibig sabihin pa rin nun, wala silang permit. Sir, no, on the part of BPLO, I thank you also as well na manasabi ninyo yung mga impormasyon na walang permit and then may mga notices. And I hope na sa inyong tanggapan ng Marikina City, ang BPLO, magawa ng paraan as well na kung hindi sila makasagot dun sa mga hiling ng ating local na pamahalaan, then it would be best to say na dapat isarado muna ang yan establishment. Tama po, sir? Ganito po, palagay ko po, ikukonsulta ko dun sa pinaka-head namin, then pagka talagang ipasasara po namin sila. Yes. And then, sir, possible yun din yung inspection sa ngayon kung sakaling hindi pa mapapasara. Alright, sir? Opo. Alright. Maraming salamat po sa inyo, Sir Antonio Santos ng BPLO Marikina City. Maraming salamat din po. Alright. Balikan natin itong si Lay Cruz. Nandiyan pa ba kayo, sir? Sir Lay? Hello? Hello? Alright. Sir Lay, diretso na tayo. Ano magiging solusyon ninyo dito sa mga tauhan na lumapit sa inyo? Ano magagawa ninyo para dito sa dalawang lumapit sa amin? Paano paraan po ba, sir? Yung sa refund kasi niya, sir, is processing na po. Patunayan niya, sir, is nakapagbigay na po kami sa partial na 10,000 and naantay pa lang po namin yung kakulangan ng 15,000 na ibigay sa amin ng contact na binayaran namin dun sa Alright, kailan niyo ibibigay? Binayaran, wait lang. Binayaran daw saan? Lay, saan mo Lay? Saan nyo dinala yung pera? Binayaran, kasi hinihintay nyo yung refund nino. Yung contact po na binayaran dun sa Grab. Saan? Yung contact po na binayaran po dun sa Grab. Pero ang pag-uusapan kasi, Lay, no, it's on the part nitong management ng inyong kumpanya. Hindi dapat inaantay yung pondo doon pa rin sa usapin ng LTFRB or Grab or kung sino man yung sinasabi ninyong connection na binayaran ninyo. Yan ang sinasabi kong problema sa ganyang klaseng sistema na gumagamit kayo ng connection na kung saan-saan hindi nyo naman din mapanindigan na talaga mabibigay. So, sir, on the part, dapat mabigyan ng pagkakataon na ma-reimburse or ma-refund itong pera sa mga tao. Kung para sa akin, ang sasabihin ko sana na pagdating ng siguro next week or whatsoever, dapat maibigay na ang karapat-dapat na ibigay sa kanila. Ibibigay naman po yun, sir. Kailan? Yes, ang tanong ko, sir, kailan? Kasi matagal na sila nag-aantay. Yun kasi ang hindi ko sure talaga, sir. Okay, ganito na lang. Idiretso mo sa boss mo, sabihin mo sa boss mo na lumapit na sila sa bitag at itong bitag ang nagbibigay ng mensahe sa kanila. Kapag hindi sila nag-comply dito sa sinasabing pagbalik ng pera dito sa mga tao na lumapit sa inyo, posible na mapasara kayo. Also at the same time, kahit naman mag-comply kayo, posible pa rin na mapasara kayo. So whether or not he likes it or not, dapat ibalik niya yung pera. Alright? Yes po. Alright, iparating mo sa boss mo, sir. Yun lang naman ang gusto ko mensahe kasi you're a staff, hindi ka yung kaukulan na sa taas. So, mas maganda talaga na iparating mo sa boss mo kung hindi ka makapagpangako ngayon sa ere. Apo. Pero ang sasabihin ko, sir, dapat by next week makapagbuo kasi kung hindi, tuluyan magpa-file ng complaint itong mga kasamahan namin. Apo. No problem po. With urgency, Lay, ha? Kung narinig ka kay Attorney Batas kanina, baka umabot sa large-scale stapa to. Napakabigat na kaso nun. Huwag naman sana, bayaran nyo na itong mga taong to, ipaabot mo sa boss mo. Wala pong problema, sir. Kahit, take it with urgency, ha? Hindi yung yes po lang na, ha? With urgency, okay? Yes po. Yes po, okay, ha? Sige, ipaabot mo. Kami, tututok kami, ha? So, we will give you until next week. Kung hindi talaga, makakaabot na sa, LTFRB. And worse is, kaso na. Apo. Okay? O sige, let's see. Alright. Alright, Lay. Ganun na lang. Iparating mo sa boss mo, sabihin mo na maayos sa kanya. Yun ang sinasabi namin dahil marami kami nakitang paglabag dito. Alright, sir? Yes po. Alright, thank you. Okay, sige. Yun naman siguro sa inyong dalawang, sasabihin ko na lang, kahit naman magbigay sila hindi, tuloy nyo pa rin yung complaint. Hindi po. Hindi, tutuloy po. Tuloy nyo yung complaint. Huwag kayo atras kahit man bigyan kayo ng pera. Hindi po. Itutuloy kasi namin. kung kayo ay niloloko, what more ang ibang tao?
Opo. Alright. Actually, marami na, sir. At mabuti naman na kayo ay willing kumpara dun sa isa niyong kasamahan na umatras na dahil narinig ko nga na nabayaran na daw. So, mga sir, no, maraming salamat at sana naman para sa inyo, okay na ba ang nangyari ngayong araw? Okay po, sir. Malaking tulong po sa amin yun. Alright. Sige, sir. At maraming salamat po sa pagbigay ng tiwala ninyo dito sa Ipabitag Mo. Yes po. Thank you po, sir. Alright. At dyan tayo nagtatapos sa sumbong na to. Ito, nag-iisang pambansang sumbungan, tulong at serbisyong may tatak. Tatak bitag, ilalaban ka di iiwan. Ito, hashtag Ipabitag Mo. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng hashtag Ipabitag Mo Community Service Partners. Cebuana Luwilier, Hotel Sogo, so clean, so good. Orich International Traders Incorporated, your Filipino food and beverage company. Max Cafe, taste the maximum amount of caffeine. Tinapayan Festival, ang tinapay ng Maynila. Pingping's Lechon, handang pingping yan. Mapicon Pest Control, providing dependable pest control solutions. BCC Project Managers Incorporated. Rear Wonders Travel and Tours, a signature of excellence in travels. PAGCOR, Advocates for Responsible Gaming. PCSO, hindi umuurong sa pagtulong. CLTV 36. Basta-basta na lang nila akong pinagbintangan ng mali at ikinulong. Nung nasa bilangguan ako noon, akala ko mahirap makamit ang hustisya. Siniguro po namin na siya po'y lalabas at wala pong banta. Kay Ben Bitag Tulfo, di kailangan mag-alala sa kaligtasan laban sa mapang-abuso. Sa lahat ng mga mapang-abuso, may kalalagyan kayo. Kay Ben Bitag Tulfo, ilalaban ka, di ka iiwan. Do you have a gambling problem? Do you always feel the urge to bet and constantly return to win back what you lost? Do you spend more time and more money for gambling than intended? Do you often borrow money? Or even sell personal property to finance or pay gambling debts? Do you feel guilty when you gamble and want to stop but can't? Do you hide gambling chips, gambling money, and gambling paraphernalia from your loved ones? To know more about PAGCOR's responsible gaming program, including its player exclusion program, visit www.pagcor.ph/regulatory/responsible.ph. A message of concern from the Philippine Amusement and Gaming Corporation. Para sa mga kababayan natin humihingi ng tulong na mula pa sa malalayong lugar. Kapartner ng hashtag Ipabitag Mo ang Hotel Sogo. Sinisigurado ng bitag na maging komportable, ligtas ang kanilang pananatili habang inaaksyonan ang kanilang mga hinaing. Hotel Sogo, so clean, so good. Naniniwala ang PCSO na nasa ating mga kamay ang pag-asang umasenso. Nasa kamay ang pagbibigay ng malasakit. Nasa kamay ang pagbibigay ng ginhawa. Kaya ang mga kamay ng PCSO tuloy-tuloy na tumutulong sa oras man ng kalamidad o pangangailangan. Yan ang panata sa bayan. Biyaya sa mamamayan. Dahil ang PCSO di umuurong sa pagtulong. Pingping's Lechon, freshly roasted native lechon every day. Handang pingping yan. For orders, visit Pingping's Lechon Facebook page or call 0915-532-4382. Pingping's Lechon. Sa paglalakbay ng hashtag Ipabitag Mo sa aming mga community service caravans sa buong Pilipinas, katuwang ng bitag ang Cebu Pacific Philippines. Mura at ligtas na paglalakbay sa loob at labas ng bansa ang hatid ng Cebu Pacific sa ating mga kababayan. Cebu Pacific, let's fly everyone! Rain or shine, be active, stay hydrated with Blue Hydra, a refreshing powder drink mix made with malunggay and calamansi extract, fortified with vitamins A, C, and zinc. This is your active lifestyle power drink, Blue Hydra. Available at selected SM supermarkets, hypermarket, and Save More nationwide.
Basta-basta na lang nila akong pinagbintangan ng mali at ikinulong. Nung nasa bilangguan ako noon, akala ko mahirap makamit ang hustisya. Siniguro po namin na siya po'y lalabas at wala pong banta. Kay Ben Bitag Tulfo, di kailangan mag-alala sa kaligtasan laban sa mapang-abuso. Sa lahat ng mga mapang-abuso, may kalalagyan kayo. Kay Ben Bitag Tulfo, ilalaban ka, di ka iiwan. Nagbabalik ulit ang hashtag ibabitag mo ngayon naman sa susunod natin na sumbong. Bitag tulong, kumpanya ko, pinabayaan lang ako. Benepisyong makukuha sa aksidente, ako na raw ang mag-asikaso. Mga boss, kung kayo ho ay isang motorista, nakamotorsiklo man o sasakyan, magdoble ingat ho kayo kapag kayo ay nagmamaneho sa kalsada. Kung hindi naman kayo nagmamadali, magdahan-dahan na lang sa daan. Mahirap na kasi at baka kayo ay maaksidente pa. At kung mangyari yun, and sana naman hindi, apektado din ang inyong hanap buhay. Ito yung nangyari sa isang dating empleyado na lumapit sa aming tanggapan. Habang siya ay papasok ng trabaho, nadulas daw ang kanyang minamanehong motorsiklo. Dahil dito nabalian siya ng buto at hindi na muli pang nakabalik sa trabaho. Ang masaklap pa dito, ang inaasahang sanang benepisyo na makukuha sa SSS, hindi raw inasikaso ng kanyang amo. Para naman sa detalye ng sumbong na ito, panoorin. Ako po si Regalado Palivino, empleyado ng CFFC Country Founders. Ang concern ko po yung benefits ko, hindi po inaasikaso ng aming kumpanya. Ako po ay na-aksidente noong October 23, noong last year. Mga bandang alas 6 po ng umaga, papasok po ako ng trabaho. Umuulan po nung umagang yon ng mag-slide ang aking motor na ginagamit na naging sanhi ng aksidente po. Ang na-damage po sa akin ay itong kaliwang bahagi ng aking balikat, ribs na bali po. Kaya po ako na-confine sa hospital. Ang sabi sa akin ng doktor po, hindi pa po ako pwedeng magtrabaho dahil kailangan pang magpahinga. Hindi pa pwedeng ibuhat o pwersahin ang aking kaliwang bahaging kamay. Simula nung maaksidente po ako, hanggang ngayon, hindi po ako nakakapasok ng trabaho. Pero paulit-ulit ko pong pinapollow up about sa sickness benefits ko. Pero ang sabi nila, ako na raw po ang maglalakad ng SS ko at binigyan na lang ako ng papel ng non-cash advance po. Sana po, Sir Ben, Sir Carl Tulfo, matulungan niyo po ako sa aking concern kasi matagal na po ito na hindi naasikaso. Ang sumbong, iimbestigahan at aaksyonan sa hashtag ipabitag mo. Para po sa reklamong ito ay makausap natin ngayon ng live sa ating studio si Sir Regalado Palivino. Magandang araw po sa inyo, sir. Magandang araw din. Opo. Sir, kayo ay na-aksidente during working hours, tama po? Opo. Pero kailan pa po ito, sir? October 23 po. Last year po? Opo. Paano po kayo na-aksidente, sir? Habang papunta po ako dun sa pag-iinan ko na site, umuulan po noon. Biglang nadulas po yung harapan na nag-slide po ako. Na tumama naman po ito sa may kalsada na naging sanhi ng pagkabali po. Tama po kayo yung nakamotor? Opo. So ano po ang pinaka-injury nyo nung araw na yun, sir? Ito pong dito, balikat at saka yung ribs po. May nabali po bang... Opo. Ano po nangyari after nun? Nag-report po ba kayo sa opisina nyo? Kasi yun ang pinaka-reklamo mo parang may konting pagkukulang dun sa part ng company. Opo. Ano po bang nangyari after kayo ma-aksidente? Yun nga po, nag-report po ako na hindi pa ako makakapasok at pagkatapos pinapalo ko po yung sickness benefits ko. Ilang follow-up na ako, wala pong sagot hanggang sa sabi, ako na lang daw po ang mag-asikaso. Tapos, yun nga po, tinanggal na po ako dahil hindi na nga po ako nakakapasok. Pero ilang araw o ilang buwan po kayong hindi nakapasok simula nung aksidente? October po nangyari? Opo. Ano na po, hanggang ngayon po. Hindi kasi, na po. Ano pong status nyo sa company?
nag-resign? Hindi po. Terminated na kayo? Tinerminate po ako. Dahil? Hindi na daw po ako pwedeng magtrabaho kasi nga may injury po ako. Hindi na po kayo tinanggap. Opo. Pero yung sa SSS po, importante po kasi yun, malaki-laki din yung kahit papaano. Kasi nawalan ka ng trabaho, kaya nga po tayo may hulog sa mga benepisyo natin, para may maasahan tayo, pag nangyari po yung mga aksidenteng katulad nangyari sa inyo. Minatanggap po ba kayo sa SSS? Wala po. Kasi hindi inasikaso. Pero ano po ba yung naging problema? Hindi ikaw ba? Nagkulang ka ng requirements? Si company ba? Hindi nakikipagtulungan? Ayos naman po kasi na-aprobahan naman po ng SS. Okay, aprobado naman. Opo. Pero bakit hindi mo nakuha, sir? Hindi ko nga po maano sa kanila dahil sabi nila, ako na lang daw po ang kukuha. Bibigyan na lang nila ako. Pero hindi ko kasi maintindihan na-aksidente ka And of course, dahil na-aksidente ka, wala kang kapasidad na maglakad ng mga ganyan. Tama. Bakit sa'yo inaatas yung responsibilidad? Actually, dapat kasi talaga employer yan Diba? Kumbaga yung tao mo na aksidente, bilang employer, tulungan mo. Yung pag-aasikaso na nga lang, yung binireklamo mo, hindi pa nila nagawa. Or nagkaroon kayo ng usapan na parang ikaw na lang yung maglalakad. Ano po ba yung naging usapin nyo with your... nakikipag-ugnayan po ba kayo nung na-aksidente kayo? Opo. Kinukulit ko nga po sila about dun sa sickness ko. Tapos sabi ko, pati po sana yung EC. Ang sabi sa akin, tupalo na lang yung EC mo. Ito muna unahin nating i-file. Yung SSS. Opo. Pero nabanggit mo, tatay, aprobado naman di ba? Opo. May makukuha ka sa SSS. Opo. Ang pagtataka namin dito, bakit hindi mo pa nakukuha? Ano pong nagiging problema? Hindi daw nila kinuha at ako na lang daw po ang kumuha. So hanggang ngayon wala pa rin po talaga. Sinubukan niyo na po bang dumaretso sa SSS talaga? Opo. Ang sagot naman po sa akin, kausapin ko na lang daw ang kumpanya kasi kumpanya po ang dapat na kumuha noon. So hanggang ngayon, paulit-ulit tayo, wala ka pa rin talagang nakukuha. Wala pa po. Kasi sabi ng SSS, bumalik ka sa kumpanya. Opo. Sabi naman ng kumpanya, ikaw na lang ang kumuha. Opo. Okay, so yun yung tutulungan ka naming i-verify talaga. Actually, Sir Carl, walang sasagot from SSS, pero nagkaroon tayo ng verification, tatay. Tutulungan ka namin na i-explain kung ano na po ba talaga yung status ng sickness benefit mo. Okay? Opo. So, sabi po ng SSS, aprobado nga. Gaya ng sabi mo, nandyan naman. Actually, from October to January, meron po kayong makukuha na claim. Okay? Ito nga siguro yung mga panahon na hindi ka makapasok dahil nga dun sa injury nung cause nung accident po. So, October 23 to January 2024, meron po kayong matatanggap. Pero, tatay, may kailangan po kayong gawin. Ito medyo technical na po ito, pero handa naman po kaming tumulong. Pupunta po kayo sa SSS at may kailangan po kayong i-enroll. Kasi po kailangan nyo mag-provide ata ng bank account o bank details para diretso na po dun sa bank account, sa bangko ninyo yung papasok po na sickness benefit claim. Okay, tatay? So, yung sa parte ng SSS, Sir Carl, and din mukhang magkakaroon naman tayo ng solusyon. Kailangan nyo lang po i-apply mismo sa SSS, which is tutulungan ka po namin, tatay. Okay po? Okay. Pero may isa ka pang problema, yung sa ECC. Nasimulan nyo na po ba yung sa ECC? Hindi pa po. Hindi pa rin, kasi nga wala ka na rin sa company. So, mamaya, kasi tatawagan na natin yung ECC, alamin natin kung pasok pa po kayo. Kasi may konti tayong problema, tatay. October 23, last year pa po nangyari yung aksidente. So, ang alam ko, hindi naman po forever na pwede mag-claim Alam ko may mga expiration yan, may mga ganyang date. So, yun yung isa yun sa mga itatanong natin sa ECC, Sir Carl. Alright. Siguro kausapin na natin on the line itong si Ma'am Cecilia Maulion, Chief Information and Public Assistance Division ng ECC or Employees Compensation Commission. Magandang umaga po sa inyo. Ay, magandang hapon, Sir Carl. Yes, magandang umaga po, ma'am. Yes. Magandang umaga. Yes. Sir Carl, clear ba ako dyan? Yes, ma'am. Clear po kayo. Okay, sige po. Yes. Ma'am, may gusto lang kami i-verify na kung saan pasok po ba si Regalado Palevino sa mga programa ng ECC. Oo, apparently, ang nangyari kay Regalado ay compensable under the EC program based sa kanyang pag-relate earlier, di ba? Kasi papasok siya sa trabaho. Yes, yes. Pero tinanggal na siya sa trabaho, parang yun ang naging problema niya. Ano po, Sir Carl? Yes, yes, tama. Oo. So, kung ganyan po, ang nagda-doubt din ako kung meron siyang may SSS account. Parang wala din. Parang meron po, ma'am. Kasi aprobado po yung sickness benefit claim niya. Hindi lang po nakukuha. Oo, hindi lang nakukuha. Kasi parang tinanggal na siya sa trabaho.
Actually, ma'am, dun po nagkakaroon ng medyo kalituhan. Kasi ang sabi sa kanya ng company, siya na ang mag-asikaso. Kasi aprobado na, kunin mo na sa SSS. Pagdating niya sa SSS, sabi naman, doon ka sa company mag-request dahil sa company raw makukuha yung benefit claim nga daw po, ma'am. Oo, ganyan kasi ang SOP ngayon sa SSS. Dapat ang company ang magpa-file sa SSS, diretso na yung HR na yan. No, ibig sabihin yung mga papeles ng ating manggagawa, kompleto na 'yan. So ang ating HR na ang magpa-file in behalf of the employee. Sunod, hindi naman ginawa ng employer 'yan kay Regalado. So ang gagawin na lang ng Regalado, no, 'di ba ganoon ang situation niya? Yes po, mukhang tama tayo doon, ma'am. Oo, tama tayo. So, ang gagawin na lang ni Regalado, pumunta na lang sa pinakamalapit na SSS branch, no? I-file niya na lang yung kanyang claim, magpatulong na lang siya sa e-center ng SSS. Kasi more than willing naman sila tumulong sa mga manggagawa natin. Okay. Ma'am, no, yung clarification ko lang at tanong, kasi ang dahilan ng paglapit ni Sir dito ay dahil yung company ay hindi nga nagbibigay ng kaukulan na mga requirements or papeles para ma-file niya yung mga gusto niya ma-file dun sa inyong tanggapan. Ngayon naman, ma'am, siguro maitanong ko, anong magagawa ng inyong tanggapan also as well para dun kay Sir Regalado na hindi na siya dadaan sa kumpanya na pwede na lang dumirekta sa inyong opisina ba or sa inyong tanggapan para magawa na ng paraan agad-agaran po? Oo. Sir Carl, kasi ganito, yung ating administering agency, ibig sabihin, ang administering agency po ng Employees Compensation Program, ang SSS po. Yes, no? correct. So, lahat na po ng mga papeles ni Regalado ay dapat kompleto na yan bago siya pupunta sa SSS. Kasi apparently, hindi na magandang relationship nila ng kanyang employer. Yes, correct. No? Paano magkakaroon ng jurisdiction ngayon ang ating SSS? Kasi wala naman silang way na ma-determine kung may employee-employer relationship. Maganda ito, pupunta din siya. Saan ba siya located? Sa Batangas pa siya, no? Tama po ba, sir? Kasi, Batangas pa po? Batangas po yung yung assignment Batangas ko po. Yung incident. Quezon. Pero yung ikaw, saan ka ngayon? Sa Los Baños po. Los Baños siya, ma'am, pero Batangas and Quezon, yung mga talagang opisina. Okay. Pwede rin namin patulungan siya. Pero SSS pa rin ang proseso niyan. SSS pa rin ang filing. Kasi kailangan niya rin ng magsena muna sa employer Kasi ang mga sabi mo, mga dokumento, hindi naman i-release ng employer. Di po ba? Yes, tama, ma'am. Oo. So, ang sinasabi niyo, ma'am, kung hindi ako nagkakamali, no, ma'am, na kung saan, dahil hindi nga makakilos ang inyong tanggapan, kahit anong gawin natin, kahit naman na walang basbas or dokumento ng kumpanya, it's to prove kasi yung sa inyong SOP. So, okay, sige ma'am, dediretso ako. So, magagawa ng inyong tanggapan is once na siguro na may kompleto ang papeles. Tama po ba? Ganito po yon. Ang Employees Compensation Commission po, affiliate body siya. Sunod ngayon po, ang administering agency po ng Employees Compensation Program, ang SSS po para sa mga manggagawa sa pribadong sektor. So sa case ni Regalado, magdadaan talaga siya sa SSS. Pero kami sa Employees Compensation Commission, meantime, pwede rin siyang tulungan namin para mag-assist lang sa kanyang filing sa SSS. Sasamahan siya sa Department of Labor and Employment. Alright, sige ma'am. Clear naman yun. Clear naman. Alright, sige po. Okay, Dean and Kate, may tanong ba kayo? Oo, tatay, naintindihan mo naman. Medyo hindi masakop ni ECC lahat. Pero kailangan mo pa rin pumunta talaga sa SSS. Pero handa silang mag-assist. Okay po? Okay po. Okay So yung gagawin natin ngayon, since nagmamatigas ang kumpanya, ang gagawin natin is para magawa ng paraan is magme-mediate si Dole para sa iyo. Kasi bilang isang empleyado, kahit naman hindi na ikaw nandoon at ikaw ay tinanggal due to uncertain causes or emergency dahil nga ikaw ay merong injury, dahil ikaw ay tinanggal, so mas maganda talaga na idaan sa Dole para sila mag-mediate dun sa usapin. Alright? Alright. Sige, ganito na lang ma'am, no? So maraming salamat po siguro sa pagtanggap ng aming tawag. At least may clarification on the side of SSS na hindi naman kayo ay nagpapabaya sa inyong protocol. Bagkos, ang gusto nyo lang is para lang yung mga papeles for verification side kung talaga ba siya ay kasama doon sa kumpanya na yon. Alright ma'am? Okay po. Okay, maraming salamat po sa inyo. Thank you very much din po.
Alright. So sir, after ng programa, tatawagan namin ng DOLE para makapaggawa ng paraan na ikaw ay ma-endorse nun sa kanilang opisina para dire-diretso na po maging inyong process ng pag-claim ng sinasabing sa SSS. Alright, sir? Okay po. Alright. Maraming salamat sa inyo. At dyan tayo nagtatapos sa sumbong na to. Ito, nag-iisang pambansang sumbungan, tulong at serbisyong may tatak, bitag, ilalaban kay Digiwan. Ito ang hashtag ipabitag mo. Susunod. Dahil sa isang pagkakamali, waiter, sinibak sa trabaho, customer bill, napagpalit, maling tao ang nasingil. Ang sumbong iimbestigahan at aaksyonan sa hashtag ipabitag mo. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng hashtag ipabitag mo Community Service Partners. Cebuana Luwilier, Hotel Sogo, so clean, so good. Orich International Traders Incorporated, your Filipino food and beverage company. Max Cafe, taste the maximum amount of caffeine. Tinapayan Festival, ang tinapay ng Maynila. Pingping's Lechon, handang pingping yan. Mapicon Pest Control, providing dependable pest control solutions. BCC Project Managers Incorporated. Rear Wonders Travel and Tours, a signature of excellence in travels. PAGCOR, advocates for responsible gaming. PCSO, hindi umuurong sa pagtulong. CLTV 36. Basta-basta na lang nila akong pinagbintangan ng mali at ikinulong. Nung nasa bilangguan ako noon, akala ko mahirap makamit ang hustisya. Siniguro po namin na siya po'y lalabas at wala pong banta. Kay Ben Bitag Tulfo, di kailangan mag-alala sa kaligtasan laban sa mapang-abuso. Sa lahat ng mga mapang-abuso, may kalalagyan kayo. Kay Ben Bitag Tulfo, ilalaban ka, di ka iiwan. Para sa mga kababayan natin humihingi ng tulong na mula pa sa malalayong lugar. Kapartner ng hashtag ipabitag mo ang Hotel Sogo. Sinisigurado ng bitag na maging komportable, ligtas ang kanilang pananatili habang inaaksyonan ang kanilang mga hinaing. Hotel Sogo, so clean, so good. Pingping's Lechon, freshly roasted native lechon every day, handang pingping yan. For orders, visit Pingping's Lechon Facebook page or call 0915-532-4382. Pingping's Lechon. Sa paglalakbay ng hashtag ipabitag mo sa aming mga community service caravans sa buong Pilipinas, katuwang ng bitag ang Cebu Pacific Philippines. Mura at ligtas na paglalakbay sa loob at labas ng bansa ang hatid ng Cebu Pacific sa ating mga kababayan. Cebu Pacific, let's fly everyone! Basta-basta na lang nila akong pinagbintangan ng mali at ikinulong. Nung nasa bilangguan ako noon, akala ko mahirap makamit ang hustisya. Siniguro po namin na siya po'y lalabas at wala pong banta. Kay Ben Bitag Tulfo, di kailangan mag-alala sa kaligtasan laban sa mapang-abuso. Sa lahat ng mga mapang-abuso, may kalalagyan kayo. Kay Ben Bitag Tulfo, ilalaban ka, di ka iiwan. Nagbabalik ulit ang hashtag ibabitag mo. Ngayon naman sa susunod natin na sumbong, waiter sinibak sa trabaho. Customer bill na pagpalit, maling tao ang nasingil. Dahil sa isang pagkakamali, nawalan trabaho ang waiter na si Ricardo, 54 years old. Hindi niya raw kasi sinasadya mapagpalit ang bill ng dalawa nilang customer. Dahil dito sinabihan daw siya ng kanilang manager na siya ay on hold muna. Ibig sabihin, hindi muna siya pwedeng pumasok sa trabaho. Hindi raw ito naging makatarungan para kay Ricardo dahil hindi naman daw siya pinagpaliwanag. At isa pa, hindi rin daw sinabi sa kanya kung kailan siya makakabalik sa trabaho or sa kumpanya. Ngayon naman para sa ibang detalye ng sumbong na ito, panoorin. Ako po ay lumapit sa hashtag ipabitag mo upang ireklamo po si Cedar Castro na isang MIC sa University Hotel po. Ireklamo ko po siya, sir, dahil po tinanggal niya po ako sa University Hotel na walang due process.
Ako po ay isang waiter sa University Hotel. Naka-assign po ako sa patio, minsan sa courtyard po. Natanggal po ako dahil po sa napagpalit po yung bill ng table 3 at saka table 6 po na hindi naman po sinasadya. Ang table 6 po, una pong nag-bill. Matapos ng ilang minuto, si table 3 sa courtyard, nag-bill out din po. Ngayon, hiningan ko po si Sir ng UPID na para sa discount niya po. Tapos, binuksan niya po yung computer, tinignan niya po, Kuya Ricky, wala naman ditong courtyard 3. Ang dito lang is courtyard 6. Mga lumipas ang oras, pinatawag po ako ni Sir Scheider sa FNB office upang gumawa ng incident report. Pagdating po ng alas 3, tapos doon na po ako sinabihan na wala daw po muna akong schedule, naka-hold po ako. Sir Ben Tulfo, Sir Carl Tulfo, sana po makausap po si Sir Scheider para malaman ko po kung bakit hanggang ngayon hindi pa po niya ako tinatawagan para sa makabalik sa trabaho. Ang sumbong, iimbestigahan at aaksyonan sa hashtag ipabitag mo. Para po sa reklamong ito, nandito ngayon sa studio yung nagre-reklamo pong waiter na si Sir Ricardo. Magandang umaga po, Sir Ricardo. Magandang araw, magandang umaga po. Sir Ricardo, so as of now, kayo po ay parang sabihin natin, floating status po ba yung inyong sitwasyon ngayon sa kumpanya or talagang nasibak na kayo? Kasi ang sabi niyo po hindi niyo alam kung kailan kayo makakabalik or kung makakabalik pa ba talaga kayo. Kasi wala na kayong trabaho ngayon, di ba? Yes, sir. Paano po ba, sir, yung nangyaring pagkakamali na napagpalit niyo yung resibo ng mga customer ninyo? Ito po yung nangyari noong October 11, 2024, umaga po. Bali, yung una po kasi nag-bill outs, si table 6. And then po, sabi po kasi ng kasama ko, si Robbie, kay Ricky, bill out na yung table 6, bayad na lang ang kulang. Tapos po, pumunta po ako sa table 6. Kinuha ko po yung, sinabi ko po sa guest na, sir, okay na po ba yung bill nyo? Tapos, inabot sa akin yung bill, kasama yung bayad, siniretso po ako doon sa cashier. Tapos po, tiwala po ako sa asama ko na table 6 talaga po yun. Kasi ang pagkakamali ko po kasi doon, hindi ko tinignan yung kung table 6 po talaga. So ngayon, dinignan ko po sa cashier, tapos ginawa yung sukli, berik sa guest, sa table 6. After mga ilang minuto po. Mali yung nabigay? Opo. Anong table yung napagpalit? Table 6 and 3 po. 3. So kumbaga, yung isa, nagbayad ng mas mahal. Yung isa naman, nagbayad ng mas mura. Parang ganun yung nangyari. Pero hindi naman ganun kalakihan. Pero siguro sa side ng management, parang nakakahiya or abala, di ba? Yung nangyari. Parang ganun po. So after na nangyari nun, ano pong nangyari? Kayo ba'y napagalitan ng inyong manager na dahil dito, napagsabihan kayo? That day ba, tinanggal agad kayo sa trabaho? Ano po yung ginawang proseso sa pagtanggal, sa inyo sa trabaho? Opo. That day, ano po nangyari? Bali, in that day po na yun, sir, pinatawag po sa FNB office. FNB office, ano yun? Opo, ni Sir Scheider. Sino po siya? Siya po yung MIC ko po. Manager? Supervisor po. Supervisor, alright. Nung pinatawag ka sa kanyang opisina. Tapos sabi niya po, gumawa daw po ako ng IR sa dilahanan po dun sa billing out po, incident report. Sabi ko, sir, nagpaalam naman ako sa iyo na kausapin ng guest na pwedeng kung okay lang sa kanya, bail niya yung parang nilet go na lang ng customer, pumayag naman. Parang it's okay, no problem. Opo, ganun po, sir, diba? Nangyari. Pero nangyari po, hindi pa rin, nagalit pa rin yung manager nyo. Of course, siguro kasi iniisip niya, nakakaya sa customer. Diba? Parang ganun siguro yung naiisip ko So that day din po ba, parang sinabihan ka nung manager nyo na simula ngayon, huwag ka na muna pumasok? Bali, ganito po yung nangyari. Pagtapos ko po gumawa ng IR, sir, bumalik po ako doon sa area ko. Tapos mga ilang minuto naman po, nakita ko si Ma'am Tin, yung yung FNB Operation Consultant. Ang sabi sa akin, Kuya Ricky, baba ka sa executive office. Tapos sabi ko, ma'am, sige po. Nung punta po na ako doon ng 3 o'clock p.m., doon po si Ma'am Tin, yung po namin, yung operation, FNB Operation Consultant. Doon po si Sir Melvin. Diretso na tayo, sir. Ano po nangyari? Bali, ang nangyari po, yung araw na yun, dahil sa nangyari na
Sa nangyari na yun, ano na po nila ako. Sinabihan ka na. Sinabihan po na nila na wala na po daw umunang schedule simula October 12. Simula October 12. So, on hold daw until po. now, hindi ka pa rin nakakabalik. Opo. Kasi ang nakikita naming issue dito, sabi mo kasi, hindi ka pinagpaliwanag sa nangyari. At tatanungin ko muna, babalikan ko lang. Opo. Whose fault ba? Bakit nagkamali ng bill? Sino bang, ito, maging honest lang tayo dito. Opo. Kayo po ba or ibang tao yung naging cause of the problem? Kasi po, ganito po parang sa tingin ko po, yung kasama ko po yung nag-ano rin na kasi sinabi niya po na... Nagtiwala ka kasi kamo na Opo. okay na bill out na. Yung pala hindi pa, parang mali yung naibigay mo tuloy. Bali po yung nandun pala sa table 3 po pala yun, sir. The switch. Opo. Tapos yung time na magbibill out si table 3, kasi hindi ko po table yun. Table po ng kasama ko yun, si Robby po. Tapos sabi niya, Kuya Ricky, bill out na si Robby. Sabi, si guest, si customer. Sabi ko, table mo yun, bakit ako bill out? Sabi niya, ikaw na mag-bill out. So ngayon, ako po, ako na po nag-bill out doon. So anong nangyari nga, dahil sinasabi mo, pino-point out mo, na sumunod ka lang naman doon sa sinabi ng kasamahan mo, ang maganda sana, nung kinausap ka or pinagpaliwanag ka sa nangyari para hindi umabot sa immediate suspension or I don't know kung ano status mo kasi sabi mo, wala namang mga dokumento or memo or notice na ikaw ay suspendido. Basta verbal lang sinabi sa'yo. Yes po. Huwag ka na munang pumasok. Tinanggal ka na sa group chat, tama? Opo. Kasi yung group chat na yun, doon kayo binibigyan ng schedule. Yes po. By the way, sir, ano pong status nyo sa company? Kayo ba regular na or hindi po? On-call pa rin po. On-call. Ilang taon na po kayo sa 2 taon, sir. 2 taon? Opo. So, ibig sabihin, hindi pa po regular pag on-call. Opo. Pero kamusta yung pasok ninyo? Yan ba'y araw-araw? Yes po. 8 to 5 or I don't know kung anong time yung shift ninyo? Yes po. So, as if na para kayong regular Yes employee. Opo. So, on-call. Kayo ba, On-call. sir, I don't know on-call, may mandatory benefits ba ang on-call? Wala po. Wala kami, rin. po So, isa rin yun sa gusto nyong questionin. Yes po. Parang 2 years na kayo, but Wala kaming still. kontrata. Lahat po Wala. Pati nga ID po ng UP, wala po kami. Alright, sige, ganito. So, yan ang naging setup ninyo. But meron naman tayong proof na talaga dun siya nagtrabaho given yung mga pictures na naibigay din sa atin. So, siguro diretso na natin tawagan itong kumakausap natin sa kabilang linya. Ito si Attorney Cesar Petate, Head Mediation Arbitration Legal Services Unit ng Dole NCR. Magandang umaga po sa inyo, Attorney Petate. Yes, sir. Good morning din po sa inyo lahat. Yes. Na kung saan isa daw waiter na biglaan tinanggal sa trabaho dahil dun sa pagka-switch ng mga bills ng restaurant. Ngayon naman, sir, ang sa amin lang is baka may hindi magandang klaseng proseso or tamang pagkatanggal sa kanya sa kumpanya na kung saan I'm not sure kung nasunod yung mga Memo 1, Memo 2, Memo 3, and then dun sa pagbigay ng termination or suspension. So, sir, ang gusto lang namin questionin dito is talaga bang nagkaroon ng sinasabing maayos na pagkatanggal ni Sir Ricardo dito sa kumpanya? So, base, sir, sa inyong narinig at na-explain ko din, ano nakita nyo, sir, na possible na paglabag ng kumpanya? Yes, sir. Base po doon sa aking narinig, sir, no? Dalawang issue po ang pwede nating i-resolve dito. Number 1 is kung dapat bang makonsider na siya as regular employee or hindi lang basta on-call. Pangalawa po, since fin-loading status na siya, baka meron itong considered constructive dismissal na, sir. So, pwede po tayo mag-file na request for SENA para mapagharap po natin both parties sa ating opisina. Ay kung hindi po sila magkakasundo, sir, pwede po natin i-endorso ito sa National Labor Relations Commission kung saan ito po ang opisina may jurisdiction sa mga kaso ng mga illegal dismissal cases at constructive dismissal cases, sir. Okay. Yun naman, sir, no, yung mga magagawa or gusto lang namin sana na magawa para sa kanya is makausap ng maayos ito sanang kabilang panig. Kasi mukhang may sinabi na sila kanina na I'm not sure if we're on the side doon sa statement ng sinabi ng kumpanya. Well, sir, no, asahan naman namin na maging agaran aksyon ng inyong opisina at Dole na sana mapag-usap na maayos. Kasi ang sa amin, sir, ay para maiwasan. And possible ba, sir, na makapagawa ng inspection ng Dole doon sa University Hotel? Kasi baka possible din lahat ng kanilang mga waiter, ganun din ang ginagawa. Yes, sir. Kasi sa pagkakaalam ko, wala ata silang mga pinipirma ng kahit anong dokumento. Yes, sir. GC lang. Kapag tanggal ka na, wala ka na sa GC. So,
Hindi magandang klaseng estilo, sir. I don't think it's pasok doon sa ating labor code. Tama po kayo dyan, sir. So, maganda pong gawin natin yan is ipapatidlaan po sa amin at alam yung complete address ng pong establishmentong ito para po mapauntahan natin sa ating mga inspektor at ma-inspect po natin, sir. Alright. Sige po, sir, at maraming salamat po sa inyo at asahan namin yung agaran aksyon ninyo. Yes, sir. Antay ko na lang po yung complete address ng company, sir. Alright. Sige, sir. Tama. Yes, sir. Ngayon naman, babasahin lang natin ng mabilisan ang statement ng kumpanya. So, nagbigay ng pahayag ang HR manager ng University Hotel na si Miss Rose. Ayon sa kanilang pahayag, as regards your invitation for Mr. Scheider Castro, restaurant supervisor ng University Hotel, to air side on your program regarding the complaint of Mr. Ricardo Mijares. We respectfully decline your invitation. Rest assured, however, that in the case of Mr. Mijares, indeed files a formal complaint before the proper legal forum, Mr. Castro and UH management shall submit to and formally answer therein. So, ibig sabihin lang siguro, sinasabi na binabato sa proper forum, which I think is DOLE. And I think may karapatan naman sila to do so, pero para sa amin lang naman kung bakit kami tumatawag dun sa kabilang panig is para malaman ang kanilang side, para malaman kung bakit gano'n na nangyari, para hindi na umaabot sa punto na tumatagal pa yung nagiging usapan dito sa tao. Well, yan naman ang ginusto nila, so mukhang tatagal lang konti ang kanilang usapan. So, ngayon naman kausapin na natin si Attorney Badas Mauricio, nasa kabilang linya ngayon. Magandang umaga muli, Attorney Badas. Magandang umaga po muli, Ginoong Carl Tulfo, sa ng Pilipino, nasa ipabitag mo ni Ben Tulfo. Ang nakikita ko po dyan, magkaroon na lang ng maayos na pag-uusap at maaring tunay namang nagkaroon ng agam-agam ang kumpanya sa kakayahan ng kanilang food assistant o ng kanilang waiter at nasaktan yung food assistant o yung waiter dito sa ginawin ng kumpanya na hindi na siya pinapapasok, hindi na siya pinapatawad. Wala na po kasing ibang mas maganda pa at mas maayos, kundi yung magandang pag-uusap. Hindi po yun na itatanong, Ginoong Carl Tulfo. Halos araw-araw po ako dyan sa restaurant na yan Yan sa loob ng UP Hotel. At nakikita ko naman po yung magagandang kanilang pagtuturingan sa isa't isa, yung kanilang management at ito pong mga naglilingkod sa kanila bilang food assistants. At nakikita ko po yung maayos na pag-uusap, lalo na kung nagkakaroon po ng mga, halimbawa yung nagkakaroon ng problema sa pagsisilbi sa kanilang mga customers. Nakikita ko pong maayos. So, ang akin pong ipapayo talaga dito po sa magkabilang panig, mag-usap na lamang. Sayang nga lamang po at hindi pinagbigyan yung pagmamagandang loob ng may-ari ng ang tawag po riyan ay Patio Restaurant, yan po sa loob ng University Hotel sa UP Diliman, Quezon City. Yung ng magandang usapan ng ipabitag mo ni Ben Tulfo sa pangangasiwa ni Ginoong Carl Tulfo, napakagandang pagkakataon po kasi dapat ito upang makapagpaliwanagan, magkaroon ng kaliwanagan ng kanilang mga isip at makarinig po sila ng magandang paghahanap ng solusyon. Yung po ang layunin ng pabitag mo ni Ben Tulfo. Lalo na ni Ginoong Ben Tulfo, nakita na po ni Ginoong Ben Tulfo kasi at alam po nakita niya na Ginoong Carl Tulfo yung kahusayan ng ganitong uri ng mediatable discussions. Dahil yan din naman po sinusulong ng Korte Suprema kung sakali naman na magkatuluyan ang usapin sa ating NLRC o sa ating mga hukuman. So, ang pakiusap ko lang din po doon sa may-ari ng kumpanya ay napakahusay pong pagkakataon nito at huwag niyong ipagkakamali yung pagmamagandang loob ng ipagtag mo ni Ben Tulfo na kayo anyayahan para magkausap ng maayos. Ang layunin po ay maayos lamang na pagkakasundo at maayos na paghihiwalay kung sakaling talagang hindi na pagkakasama. Ginoong Carl Tulfo. Alright. No, clear naman, attorney, yung inyong naging panig yung araw. So, we just wanna press on the issue na kung saan na possible lang na hindi nagkaroon ng maayos na pag-uusap and also as well, baka mamaya ganun din yung setup ng ibang mga waiter dun sa restaurant. So, we also said, attorney, dun sa DOLE, na sana magawa ng paraan also as well to check
and possibly do an inspection kung sakasakali na meron din mga ibang mga waiter na kagaya dun sa setup na walang maayos na, for example, kung more than 6 months na ba siya or what, ano ba yung category niya, is he an employee or something. So maganda talaga, attorney, na masilip yung labor side ng parte ng restaurant ng University Hotel. So maraming salamat po sa inyo, Attorney Badas. Maraming salamat po at magandang araw po muli sa magandang umaga, magandang araw sa inyo, Ginoong Carl Tulfo. Maraming salamat sa pagkakataong pinagkakaloob niyo sa amin na makakabaging bahagi ng mga gawain sa mga inaabuso sa Pilipinas dito sa ipabitag mo ni Ben Tulfo. Alright, maraming salamat. Alright, ngayon naman siguro balikan natin si Sir. So Sir, ako ay nagpapasalamat na ikaw ay lumapit sa amin at least nagawa namin ng paraan ng inyong sumbong. So Sir, matanong ko lang, okay na ba sa inyong ngayong araw yung naging aksyon namin? Opo. Actually, sir, meron kang binalita kanina sa amin eh. Although hindi sila sumagot sa programa natin, may nag-chat po sa inyo eh. Tama po ba, sir? Opo. Ano pong sinabi? Ano po ang sabi na narinig ni Chef Winnie doon nga po na usap-usapan sa management na executive chef po yun eh. Medyo ka-close ko po. Sabi ko na narinig na bibigyan na daw po ulit ng duty. Ayun. Yun nga po, sabi bibigyan daw po ulit ng duty. Siguro kung hindi pa tumawag yung sa bitag po, siguro hindi sila ma-alarma. Siguro talagang for life nang wala na akong trabaho. So maraming salamat po talaga, Sir Carl, sa inyo po, sa mga staff. Napakalaking bagay po na ginawa nyo para sa akin, para sa pamilya ko. So siguro abangan mo na lang yung kung sakali may ibabalik ka, then that's fine. Your choice, karapatan naman kung willing ka pa ituloy. Pero para sa amin naman as well, kabuhayan mo naman yan. So sana naman maibalik sa iyo yung trabaho mo na karapat dapat para sa iyo. Pero ang advice ko lang, sana hindi ka mapag-initan doon sa sinasabing workplace at mag-iingat ka doon. Alright, sir? Sa akin po sana, sir, sana kung makabalik man ako, dapat maging regular na po ba para may pinanghahawakan na po kung matibay na dokumento. Okay. Sige sir, maraming salamat at kami nagpapasalamat din on our side na meron kang tiwala dito sa aming programa at sana nakatulong kami sa inyo. Maraming salamat po, Sir Carl. Napakalaking bagay po. Alright, maraming salamat sa iyo. At dyan tayo nagtatapos ngayong araw, hinggit sa sumbungan, investigahan, anumang reklamo na bibigyan ng solusyon at aksyonan. Ito ang nag-iisang pambansang sumbungan tulong at serbisyong may tatak bitag, ilalaban ka di iwan. Sa ngalan ng aking ama na si Ben Tulfo, ako si Carl Tulfo at ito ang hashtag Ibabitag Mo. Bitag Tulfo. Ben Bitag Tulfo. Karamihan gusto namin makita yung pang-aabuso. Na pag may nangyaring masama daw kay JR, ako daw po mananagot. Inabos niya yung pera namin, sir. Magkano nawala? Nawala. Alright, I want a picture of this guy. Thank you, sir. Masaya na ka. Ikaw lang yung last talagang taong alam kong makatulong. Kung niloko ka, respetuhin mo siya. Amo mo siya eh. Pinabayaan ka, inabuso ka. Sa iyo mo. Opo, sir. Pinagsamantalahan, Munang paasahin, magmulukohin. ipabitag mo, ilalaban ka, hindi ka iiwan. Siya'y matapang, maawain, matulungin, ilalaban ka, hindi ka iiwan. Alam mo nang di tayo iiwan, siya'y nandyan hanggang makinig sa atin. Ako sa kanyang salamin. Nanatiling media, laging nakasalamin. Hindi naman ako tuloy. Bibitagin ang mapanlamang, Ben Bitag Tulfo, kasama natin. Ilalaban ka hanggang dulo, maawain, matulungin. Pauwiin mo o hindi? Pauuwiin siya. Good. Kasi habang nalalagay sa alanganin, hindi mo papauwi ito. Pag mo sa bato, bibitagin ka namin. Lapitan at takbuhan, hindi
This is the root of the problem. Hindi kami harassment dito. Parating ng malinaw ang kinabukasan. Dala mo ay liwanag sa daan ng kamalian. Tulfo. Puntahan natin itong putok sa buho na travel agency na to. Tinitingnan natin, mukhang may lusutan dito. Ben Bitag Tulfo, ilalaban ka, hindi ka iiwan. Ben Bitag Tulfo, ilalaban ka, hindi ka iiwan. Gwen, wag mo abusuhin itong mga malilit na tao. Tatayo ako rito sa mga tao na to. Ayaw na ayaw ko. May naaapi. Tututukan, maling sistema. Bibitagin ang ugat ng problema. Mataas na presyo ng pagkain. Aalamin at bibitagin. Pantay na serbisyo sa kalusugan. Mahirap ma'am, di pababayaan ang paggaling ng may sakit. Di hihinto hanggang makamit. Mga minamaltrato sa trabaho. Tutulungan niya kayo. Tutugisin ang mapang-apuso. Malapit man o malayo. Mga durobon putok sa puno. Dudurugin niya kayo. Kriminalidad na siyang perwisyo. Sisikapin na masumpo. Kabayat sakin sa gobyerno. Ilalantad katiwalian nyo. Titiyakin hulog kayo kay Ben Bitag Tulfo. Ben Bitag Tulfo. Ilalaban ka, di ka iiwan. Ben Bitag Tulfo. Matapang harapin ang anumang hadlang. Parating ng malinaw ang kinabukasan. Dala mo ay liwanag sa daan ng kamalian. Tulfo. Ilalaban ka, di ka iiwan. Tulfo. Matapang harapin ang anumang hadlang. Parating ng malinaw ang kinabukasan. Dala mo ay liwanag sa daan ng kamalian. Tulfo. Ben Tulfo. Ben Tulfo. Ang programang inyong napanood ay hatid sa inyo ng hashtag Ipabitag Mo Community Service Partners. Cebuana Luwilier, Hotel Sogo, so clean, so good. Orange International Traders Incorporated, your Filipino food and beverage company. Max Cafe, taste the maximum amount of caffeine. Tinapayan Festival, ang tinapay ng Maynila. Pingping's Lechon, handang pingping yan. Mapicon Pest Control, providing dependable pest control solutions. BCC Project Managers Incorporated. Rear Wonders Travel and Tours, a signature of excellence in travels. PAGCOR, Advocates for Responsible Gaming. PCSO, hindi umuurong sa pagtulong. CLTV 36,